Hindi lahat ng umaga sa Barangay San Roque ay may bagong pag-asa. Kadalasan, pare-pareho lang. Tunog ng tricycle na dumadaan, amoy ng sinangag na tinipid sa mantika, at huni ng mga manok na parang laging nag-aaway sa likod bahay. Pero sa bahay ni Nalia Marasigan, bawat umaga ay parang exam kung paano nila pagkakasyahin ang kulang at kung paano nila itatago ang pagod para hindi magmukhang talo ang pamilya. Si Lia, 23, ay gumigising bago pa sumikat ang araw. May luma silang orasan na minsan ay humihinto, pero sanay na ang katawan niya sa oras. Pagmulat niya pa lang, una niyang naririnig ang mahinang ubo ng ama niyang si Tomas sa kabilang kwarto. Hindi malakas ang ubo, yung tipong pilit pinipigilan para hindi marinig ng iba. Pero alam ni Leia, kahit pigilan pa ng tatay niya, may bigat na ang bawat hinga. Pa, mahina niyang tawag habang dahan-dahang tinutupi ang kumot. Gising ka na. Sumagot ang tatay niya sa pagitan ng pag-ubo. Gising na. Huwag ka nang mag-alala. Kaya pa to. Kaya pa. Lagi na lang kaya pa. Parang may utang din ang tatay niya sa salitang iyon. Utang na hindi matapos-tapos. Lumabas si Lia at nakita niyang si Aling Mercy, ang nanay niya, ay nakayuko sa palanggana. Halos maputi na ang mga kamay sa kakakuskos at may mga punit-punit na panabla ang apron. Sa tabi, may supot ng labada ng kapitbahay, nakatali na parang laging nagmamadali. "Anak," sabi ni Aling Mercy nang hindi tumitingin, "pakiinit nga yung tubig. Baka mamaya sumakit na naman likod ko." "Opo, Nay," sagot ni Leia. Kinuha niya ang takure, nilagyan ng tubig at sinindi ang lumang kalan na minsan ay ayaw magliyab kapag mahina ang gas. Sa sala, naroon si Gio, bunsong kapatid niyang nasa high school, nakahiga sa banig at nakayakap sa lumang notebook. Mukhang nagpuyat na naman sa paggawa ng project pero halatang natutulog siya sa gutom. Nilapitan siya ni Lia at kinalabit ng marahan. "Gio, gising. Malilate ka." Umungol ang kapatid. "Ate, may baon ba ako?" Napahinto si Lia sa tamong. Sa totoo lang, ilang linggo na niyang iniikot ang baon ni Gio. Minsan biskwit, minsan kanin na may toyo, minsan wala. Pero ayaw niyang ipakita ang bigat, lalo na sa kapatid. "Meron," sabi niya kahit hindi pa siya sigurado kung saan niya kukunin. "Kumain ka muna, magluluto ako ng itlog." "Isa lang ha?" Biglang singit ni Aling Mercy mula sa labahan. "Dalawa sana pero baka kulangin tayo mamaya." Tumango si Lia. Kahit sanay na siya sa ganitong usapan, may kirot pa rin. Hindi dahil sa itlog, kundi dahil sa paalala na bawat bagay, kasing liit man ng itlog, ay pinag-aagawan ng pangailangan. Pagkatapos ng mabilisang almusal, nagbihis si Lia ng simpleng polo at maong. Hindi bago, pero malinis. May suot siyang maliit na kwintas na matagal na niyang itinatago. Bibigay sana ng konting lakas ng loob. Habang nagsusuklay, tinitigan niya ang sarili sa maliit na salamin na may lamat sa gilid. Sa mata niya, may puyat at pagod. Pero sa likod nun, may bagay siyang ayaw mawala. Pangarap. Dati siyang scholar. Isang sem na lang sana, makakatapos na siya ng 2 taong accounting program sa City College. Mabilis magbilang ang utak niya. Mabilis umintindi sa resibo, ledger at mga patong-patong na bayarin. Pero naputol lahat noong nagkasakit ang tatay niya at napilitan silang umutang sa lending sa bayan. Walang ibang lumapit nun kundi si Ramon de la Cruz, isang kilalang negosyante na may lending, buy and sell ng lupa at kung ano-ano pang negosyo na laging may kasamang ngiti at laging may kasamang kondisyon.
Naalala ni Leia ang una nilang usapan sa sari-sari store ni Aling Nena. "Madali lang yan," sabi ni Ramon nakangiti habang pinapapirma ang nanay niya sa papel. "Konting interes lang. Kapag nakabangon na kayo, bayad nyo rin agad." "Pero Sir Ramon," nanginginig na sabi ni Aling Mercy noon, "baka hindi namin kayanin agad." "Edi, dagdagan natin ng buwan," Sagot ni Ramon. Parang naglalaro lang ng number. Pero tandaan nyo, alagang-alaga ko ang mga taong tapat magbayad. Tapat, parang nagbabanta ang salitang iyon. Ngayon, habang papasok si Leia sa trabaho sa muting hardware sa bayan, ramdam niyang tumitindi na naman ang bigat ng utang. Bawat araw na hindi sila makabayad ng buo, mas lumalaki ang interes. Bawat araw, mas kumakapal ang takot. Pagdating niya sa hardware, sinalubong siya ni Sir Joven. Amo niyang may edad na, mabagal magsalita pero may kabutihan sa mata. "Leia," tawag nito. "Andyan na yung delivery list." "Pakisuyo, ayusin mo yung resibo. Ikaw lang talaga marunong magtimpla ng records dito." "Opo sir," sagot ni Leia. Mabilis na kinuha ang folder. Sa loob-loob niya, kahit paano, dito siya humihinga. Hindi man mataas ang sahod, may dignidad ang trabaho at may natutunan siya. Habang nagtatala siya, dumating si Lila. Katrabaho niyang madaldal at mahilig magbiro para gumaan ang araw. "Uy, Lia!" bulong ni Lila. "May kumakalat na chika. Dumaan daw si Ramon kanina. Nagtanong-tanong daw tungkol sa'yo." Nanlamig ang batok ni Lia. "Bakit? Anong sinabi?" "Wala. Basta ang sabi ni Kuya Dindo, nagtanong kung totoong may lupa kayo sa may dulo ng sapa. Alam mo na yun, yung lumang lupa ng lolo mo." Humigpit ang hawak ni Leia sa ballpen. Yung lupang iyon ang taming pamana. Maliit at hindi pa napapakinabangan, pero simbolo iyon ng pamilya. Kapag nawala iyon, parang tinanggalan sila ng huling piraso ng pagkatao. "Hindi niya pwede kunin yon," sabi ni Leia, halos pabulong. "Alam mo naman si Ramon," sagot ni Lila, umiiling. "Kung ano-anong paraan." Hindi na nakapagtrabaho ng maayos si Leia. Sa isip niya, umiikot ang mga numero. Interes, bayad, buwan, deadline. Pero higit sa numero, umiikot ang tanong. Hanggang kailan sila kakayanin ng kaya pa? Bandang hapon, pauwi na sana si Leia nang may biglang humarang sa pintuan ng hardware. Si Kiko, isa sa mga tauhan ni Ramon, nakasando, may tattoo sa braso at ang tingin ay parang laging may hanap na gulo. "Si Leia Marasigan ba to?" tanong nito, kahit halatang kilala siya. "Ako," sagot ni Leia, pinipilit maging matatag. "Pakisabi," sabi ni Kiko. "Pinapapunta ka ni Sir Ramon bukas sa opisina niya. May pag-uusapan daw. Huwag ka raw magpapatagal. Baka raw ngumisi ito. May maaabutan kayong hindi nyo magugustuhan." "Anong ibig mong sabihin?" nanginginig na tanong ni Leia. "Basta," sagot ni Kiko. Tumalikod na. "Bukas." Nang makaalis si Kiko, parang naubusan ng hangin si Leia. Napaupo siya sa maliit na bangko sa gilid ng hardware. Lumapit si Sir Joven. Seryoso ang mukha. "Leia," mahinang sabi nito. "Narinig ko. Si Ramon, delikado yan." "Sir," halos pabulong si Leia. "Hindi ko na po alam. Lahat po ginagawa namin." Huminga ng malalim si Sir Joven. "Huwag kang bibitaw sa pag-asa. May paraan pa, pero kailangan mong maging matapang at maging maingat." Pag-uwi ni Lia, sinalubong siya ng ubo ng ama at ng pagod ng ngiti ng nanay. Sa hapag, may sinabawang gulay na halos puro sabaw. Umupo siya, pero hindi siya agad kumain. "Nay," sabi niya, "dumaan na naman tauhan ni Ramon." Napahinto si Aling Mercy at biglang nanginig ang kamay. "Ano na naman?" "Pinapapunta po ako bukas. May
pag-uusapan daw. Tahimik ang bahay. Si Gio, na dating maingay, biglang napayuko. Si Tomas, kahit mahina, pilit tumiwid ang likod. "Huwag kang pupuntang mag-isa," sabi ni Tomas, paos. "Sasamahan kita." "Pa!" agad na sagot ni Lea. "Hindi mo kayang maglakad ng malayo. Ako na lang." "Hindi," matigas na sabi ni Tomas, kahit nanginginig ang dibdib. "Anak kita, hindi kita ipapabayaan." Doon, sa gitna ng maliit nilang hapag, na pagtanto ni Lea. Hindi lang pala pera ang kulang sa kanila. Kakulangan din ng kapayapaan. Pero habang nakikita niyang pilit lumalaban ang pamilya niya kahit gutom at pagod, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Hindi siya pwedeng bumigay. At sa loob ng dibdib niya, sa kabila ng takot sa utang, sa banta ni Ramon at sa bigat ng responsibilidad, may isa pang lihim na pangarap na unti-unting sumisindi. Balang araw, aahon din sila. Hindi dahil may dumating na himala, kundi dahil pinili nilang lumaban araw-araw. Kinabukasan, bago pa tuluyang magliwanag ang langit, gising na si Lea. Hindi na siya pinatulog ng maayos ng isip niya. Paulit-ulit na bumabalik ang banta ni Kiko, ang kaba sa utang at ang isang mas mabigat na tanong. Paano kung bukas wala na silang mahahawakan? Pero may isa pang dahilan kung bakit kailangan niyang tumayo kahit nanginginig ang tuhod niya. May interview siya sa lungsod para sa isang accounting assistant na posisyon. Isang trabaho na kung sakaling palarin, pwedeng maging simula ng pag-ahon nila. At kahit pinapapunta siya ni Ramon sa opisina nito, alam niyang hindi niya pwedeng bitawan ang pagkakataon. Sa kusina, tahimik na naghahanda si Lia ng kape para sa ama. Si Tomas nakaupo sa silyang kahoy, pilit na tuwid ang likod pero halatang hirap ang tibdib. Aling Mercy naman ay nagtitimpla ng baon ni Gio. Tinapay na pinahiran ng koonting margarina tapos binalot ng maayos para magmukhang kumpleto. "Anak," mahinang sabi ni Tomas, "sigurado ka ba dyan sa interview?" "Opo pa," sagot ni Lea, pinipilit maging matatag. "Kailangan ko pong subukan. Kahit isang beses lang na may chance, hindi ko na po palalagpasin." Napatingin si Aling Mercy sa anak, may halong pag-asa at pangamba. Si Ramon, pinapapunta ka." "Pupunta po ako," sagot ni Lea. "Pero pagkatapos ng interview, hindi ko po kayang pumunta doon ng walang dala." "Kailangan ko po ng lakas ng loob, kahit galing lang sa chance na ito." Tumango si Tomas sa kamarahang hinawakan ng kamay ni Lea. "Mag-iingat ka, huwag kang magmamadali sa kalsada." "Hindi po," sagot ni Lea. Pero sa loob niya, alam niyang nagmamadali siya. Hindi lang sa oras, kundi sa buhay. Pagdating niya sa hardware, halos kakabukas pa lang. Nandoon na si Sir Joven, hawak ang walis, naglilinis ng harapan. Pagkakita kay Lea, agad itong tumigil. "Maaga ka," sabi ni Sir Joven. "Opo sir," sagot ni Lea. "Sir, mahihingin lang po sana akong pabor." Nagtaas ng kilay si Sir Joven pero hindi masungit. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Lea. "May interview po ako sa city. Kung pwede po sana, mahiram ko yung lumang kotse ninyo. Babayaran ko po yung gasolina. Kailangan ko lang po talaga makarating." Saglit na tumahimik si Sir Joven. Tinitigan niya si Lea na parang binabasa ang pagod sa mukha nito. Pagkatapos, tumango rin. "Nandyan pa yung kotse sa likod," sabi niya. "Matanda na yun hindi na bago. Pero kung maingat ka, aabot kayo." "Salamat po sir," mabilis na sagot ni Lea. "Salamat po talaga." Lumapit si Lila na may dalang logbook. Halatang narinig ang usapan. "Uy Lea, ikaw magdadrive? Kaya mo yan."
Napangiti si Lia kahit pilit. Kailangan. Text mo ako pag nasa city ka na ha? Sabi ni Lila, sabay abot ng maliit na pouch. Oh, candy. Pangkalma. Alam kong nanginginig ka. Lila? Naluha si Lia sa simpleng bagay. Salamat. Hoy, huwag kang iiyak. Biro ni Lila, pero lumambot ang boses. Pag nakapasok ka dyan, ikaw na maglilibre sa akin ng milk tea. Promise, sagot ni Leia, huminga ng malalim. Pag ilang taon nang nakatenga, binuksan niya ang pinto. Sumalubong ang amoy ng lumang upuan at kaunting alikabok. Pero sa mata ni Leia, parang sasakyan iyon ng pagkakataon. Pag-start niya, umubo ang makina bago tuluyang umandar. Okay, kaya natin to, bulong niya sa sarili. Sa unang bahagi ng biyahe, maayos pa. Dumaan siya sa palengke, sa maliit na tulay, sa kalsadang may lubak-lubak pero kabisado. Hanggang sa sumikip ang traffic sa bayan at may sumipol na malakas mula sa gilid. Miss! Tabi muna! Sigaw ng isang traffic enforcer. Huminto si Leia. Lumapit ang enforcer na may bilugang tiyan at pawis na noo, si Mang Cardo. Kilala sa lugar na strikto pero marunong din umintindi. Bakit po? Tanong ni Lia, kabado. May one-way dyan, miss, sabi ni Mang Cardo. Tinuro ang kanto. Munti ka na pumasok. Pasensya na po, mabilis na sagot ni Lia. Nagmamadali po kasi ako. May interview po. Tiningnan siya ni Mang Cardo mula ulo hanggang paa, saka bumuntong hininga. Interview? Accounting? Napatingin si Lia. Opo, paano niyo po nalaman? Yung folder mo, kita ko, sagot ni Mang Cardo, sabay ningiti ng konti. Sige, dito ka dumaan sa kanan, mas mabilis yan. Ingat lang ha, hindi sa pagmamabilis ang laban ha. Opo, sagot ni Lia. Maraming salamat po. Pagkalampas niya sa bayan, unti-unting lumuwag ang kalsada. Napalitan ng palayan at mga punong kahoy ang mga bahay. Mas tahimik, mas mahangin, pero mas malayo rin sa tulong. Habang tumatakbo ang kotse, tumunog ang cellphone niya. Si Lila. Hello? Sagot ni Leia, naka-loudspeaker. Nasaan ka na? Tanong ni Lila. Okay ka pa? Papunta na ako sa highway. Sagot ni Leia. Medyo kinakabahan ako. Normal yan, sabi ni Lila. Tandaan mo Leia, hindi ka bobo. Ikaw nga yung laging nagpapasagot sa akin ng inventory dito. Napangiti si Leia. Nambobola ka. Hindi, totoo, sagot ni Lila, sabay hina ng boses. At mag-ingat ka, yung kotse ni Sir Joven matanda na, huwag mong pahirapan. Oo, sagot ni Leia. Text kita pag... Biglang nag-beep ang kotse. Isang ilaw sa dashboard ang kumislap. Tapos isa pa. Parang may sumisigaw na babala ang makina. Ha? Bulong ni Leia. Ano to? Anong nangyari? Tanong ni Lila sa kabilang linya. Sandali, sagot ni Leia, kabado. Parang umiinit. At bago pa siya makapagsalita ulit, umakyat ang needle sa temperature gauge. Mabilis, mapanganib. Lila, ibababa ko muna. Sabi ni Leia, pilit kumakabog ang dibdib. May problema. Lila! Narinig niya pa ang tawag, pero pinutol na niya ang call para makapag-focus. Naghanap siya ng pwedeng tabihan, pero ang kalsada, halos puro palayan at kuonting puno. Wala ring mga bahay, puro truck ang dumadaan, mabilis at mabigat. Nakahazard siya at dahan-dahang itinigil ang kotse sa gilid. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng init. Parang sumingaw ang singit na hangin mula sa hood. Lumapit siya, nanginginig ang kamay, at binuksan ng dahan-dahan ang hood. Pero agad siyang napaatras. Ang init? Diyos ko, bulong niya habang tumutulo ang pawis sa sentido. Hindi pa siya tapos sa problema nang mapansin niyang unti-unting lumalambot ang isang gulong. Flat. Dahan-dahang bumabagsak ang hangin hanggang halos sumayad sa lupa. Hindi ngayon.
Pabulong na sabi ni Leia, pero parang mas lalong lumalakas ang malas. Sinubukan niyang tignan ng cellphone. No signal. Muli niyang sinubukan. Wala. Parang pinutol ang koneksyon niya sa mundo. Sa paligid, puro malayo. Puro hangin at tunog ng dumaraang truck. Bawat dumaan, parang hinihigop ang lakas ng katawan niya. Umupo si Leia sa gilid ng kalsada, hawak ang ulo. Nagsimulang mangilid ang luha niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na siyang lumaban araw-araw na parang may kalaban na hindi niya makita. Lord, bulong niya, nanginginig ang labi. Hindi ko na po alam. Gusto ko lang naman umangat. Pinahid niya ang luha, pero mas dumami. Sa isip niya, nandyan si Ramon na naghihintay sa opisina, nandyan ang ama niyang pilit lumalakas, at nandyan ang pangarap niyang parang laging dumudula sa kamay niya. May narinig siyang boses mula sa likod. Mahinahon pero malinaw na parang hindi nagmamadali. Parang sanay sa ganitong mga pagkakataon. Miss, okay ka lang ba? Napatingin si Leia. May lalaki sa gilid ng kalsada. Simpleng t-shirt, maong na may bahid ng lupa, at may daladalang tool bag na halatang gamit na gamit. Hindi ito nakangisi. Hindi rin mapanghusga ang tingin. Tahimik lang, parang gusto lang siguraduhin na ligtas siya. Baka pwede kong tignan, dagdag ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ang kamay na parang nagpapakita na wala siyang masamang balak. Mukhang overheat at flat. May tools ako. Napahigpit si Leia sa hawak niyang cellphone na walang signal. Tumingin siya sa gulong. Tumingin siya sa umiinit na hood. At tumingin siya sa lalaki. Hindi niya kilala, pero tila siya lang ang taong nandoon sa oras na iyon. Ako po, naputol ang boses niya sa kaba at hiya. Hindi ko po alam gagawin. Okay lang, sagot ng lalaki. Hinga ka muna. Ako na bahala kung papayag ka. Hindi mapakali ang dibdib ni Leia habang nakatitig siya sa lalaking may dalang tool bag. Sa tono nito, wala namang yabang, wala ring pilit. Parang normal lang na may tumutulong sa kapwa. Pero sa mundo ni Leia, mundong puro banta, utang at panghuhusga, hindi na siya sanay sa normal. Mabilis niyang pinunasan ng luha gamit ang likod ng palad. Sabay pilit na tumayo. Sige po, kung kaya ninyo, sabi niya, pero halatang may distansya. Basta, mabilis lang po sana. May interview po ako sa city. Tumango ang lalaki. Okay, una, palamigin muna natin yung makina. Huwag mong bubuksan ng bigla yung radiator cap, delikado. Nagulat si Leia sa kaalaman nito. Sanay ang kilos, parang araw-araw nakakaharap ng ganitong problema. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Leia, para lang may hawakan siyang impormasyon. Elias, sagot nito habang inilalapag ang tool bag sa tabi ng kotse. Elias Navarro. Ah, Elias, ulit ni Leia, pero hindi niya masyadong inintindi ang apelyido. Sa isip niya, magsasaka siguro. Taga rito. Marahil sanay sa makina dahil sa traktora o kung ano. Habang nagsisimula si Elias, dumaan ang isang habal-habal at bumagal. Huminto sa di kalayuan ng driver, tinitingnan sila. May tindera ring nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Si Nena, nagbebenta ng saging at mani sa mga dumadaan. Napansin ni Leia ang tingin ni Nena. Yung tipong curious pero may konting paghatol. Miss? Tawag ni Nena. Okay ka lang ba? Mainit diyan ha? Opo, okay lang po, sagot ni Leia. Pero ang totoo, nahihiya siya. Ayaw niyang may makakita sa kanya na umiiyak sa gilid ng kalsada. Ayaw niyang maging kawawa sa paningin ng iba. Sa sobrang kaba at hiya, lalo siyang naging iritable. Lalo na nang mapansin niya ang isang teen na may cellphone. Parang kumukuha ng video. Si Teng, kilala sa lugar na mahilig mag-post ng kahit ano. Uy miss, vlog ba to? Sigaw ni Teng, tumatawa. Baka trending. Lalong kumulo ang dugo ni Leia. Para siyang pinaglalaruan ng mundo. Nasiraan na nga, tapos may kukuha pa ng video. Hoy,
Sigaw ni Leah kay Teng. Tigilan mo nga ako. Tawa lang ang sagot ng teen, sabay atras. Ay, sorry miss. Kala ko lang. Nang bumalik ang tingin ni Leah kay Elias, nakita niyang nakaluhod ito sa tabi ng gulong, hinahawakan ng jack at sinusuri ang flat. May bahid ng lupa ang kuko at may putik ang sapatos. Sa isip ni Leah, naghalo ang kaba at pagkadiri, hindi dahil sa tao si Elias, kundi dahil sa pagod at stress na nakaipon sa katawan niya. Bumuntong hininga si Elias. Miss, kung may spare tire ka, palitan natin. Nandito yung jack, okay pa. Hindi ko alam kung nasaan, sagot ni Leah, medyo matigas. Sa trunk, sabi ni Elias, kalmado. Paki-open. Lumakad si Leah papunta sa likod, binuksan ang trunk. Nandun nga ang spare tire, pero puro alikabok at may amoy ng lumang goma. Sa sobrang inis at kaba, napabuntong hininga siya ng malakas. Grabe naman, bulong niya, pero narinig pa rin ni Elias. Okay lang, sagot ni Elias, normal yan sa lumang kotse. Lumapit si Elias sa trunk para kunin ang spare tire. Sa paglapit niya, napansin ni Leah ang pawis at init na galing sa katawan nito. Hindi mabaho pero amoy araw at trabaho. Sa isang iglap, nag-flash sa isip ni Leah ang lahat ng panlalait na narinig niya mula sa mga tao sa bayan tungkol sa mga magsasaka, mga taong marumi, mga taong walang narating. At dahil pagod siya, dahil nasasaktan siya, dahil pakiramdam niya nilulunod siya ng mundo, lumabas ang pinakamasamang bersyon niya. Huwag kang lalapit, biglang sigaw ni Leah, nanginginig ang boses. Layuan mo ko! Napahinto si Elias. Hawak ang spare tire sa kalahati. Ha? Miss, layuan mo ko! Kadiring magsasaka! Sigaw ni Leah. Mas malakas, mas matalim. Parang kutsilyo na hindi niya na mapigilan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang hangin, parang huminto. Si Nena sa ilalim ng puno, napanganga. Si Bong na habal-habal driver, napatingin sa kanila na parang may napanood na teleserye live. Si Teng, kahit umatras, napatigil din at hindi na tumawa. Si Leah, sa mismong sandaling lumabas ang sigaw niya, parang nabuhusan ng malamig na tubig ang utak. Nakita niya ang mukha ni Elias. Hindi galit. Hindi umiiyak. Pero may bigat na tumama. Isang saglit na pagkabigla, tapos isang tahimik na pag-urong ng dibdib na parang sanay na siyang malabel ng ganon. Hindi sumagot si Elias ng masakit. Hindi siya gumanti. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang spare tire sa lupa. Okay, sabi ni Elias, mababa ang boses. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero sa halip na umalis, tumingin si Elias sa kalsada. May paparating na malaking truck. Lumapit siya sa likod ng kotse. Inilabas mula sa toolbag ang warning triangle at inilagay sa tamang distansya. Saka siya bumalik sa gulong, parang walang narinig. Parang mas importante ang kaligtasan kesa pride. Nataranta si Leah. Bakit mo pa ginagawa yan? Tanong niya, halatang nababaliw sa hiya at kaba. Hindi siya tinignan ni Elias habang nagja-jack. Kasi delikado dito. Hindi ko gustong may masagasaan. Pero sinigawan kita. Halos pabulong na sabi ni Leah. Hindi ko trabaho suklian ang galit. Sagot ni Elias, diretsyo pero hindi mapanakit. Mas importante ngayon na umandar ka. Kung gusto mong umalis agad, kailangan nating matapos. Sa kabila ng hiya, lumuhod si Leah sa gilid, parang batang nasita ng mundo. Pinipilit niyang magsalita pero walang lumalabas. Nakita niyang mabilis at maingat si Elias. Niluwagan ang lug nuts, tinaas ang kotse, tinanggal ang flat, ikinabit ang spare. Parang may rhythm ang kamay. Parang sanay mag-ayos hindi lang ng gulong, kundi ng mga bagay na sira. Habang ginagawa ni Elias ang gulong, lumapit si Nena, bit-bit ng isang bote ng tubig. Miss, mahinang sabi ni Nena kay Leah, inom ka muna, namumutla ka. Nahihiya si Leah tumingin.
Salamat po. Tumingin si Nena kay Elias. Elias, anak, ingat ka. Mainit masyado. Tumungo si Elias. Opo, Nay Nena. Napatingin si Leia. Kilala mo siya? Dito yan sa lugar natin, sagot ni Nena. Tahimik lang pero masipag. Tumutulong sa mga tao pag may nasisiraan. Hindi yan nananamantala. Parang may tumusok sa puso ni Leia. Lalong lumalim ang hiya niya. Matapos ang gulong, lumipat si Elias sa hood. Kinuha niya ang maliit na rag. Binuksan ang radiator cap ng dahan-dahan matapos palamigin. Sinuri ang hose. May tagas dito, sabi niya. Pero kaya pa to ng pansamantalang ayos. May tape ako. Hindi ko na po alam sasabihin. Mahina na sabi ni Leia. Pasensya na po. Ngumiti si Elias ng kaunti. Hindi masaya, kundi parang pagod na ngumiti sa mundo. Okay lang, pero sana, next time, bago ka manghusga, isipin mo muna kung bakit may putik sa sapatos ng tao. Napaiyak si Leia, pero ngayon hindi dahil sa stress, dahil sa kahihiyan at pagsisisi. Hindi ko po sinasadya. Pagod lang po ako. Ang dami ko pong problema. Tumigil si Elias sa pag-aayos at tumingin sa kanya sa unang pagkakataon. Direkta. Lahat may problema, miss. Yung iba, nakatago lang sa malinis na damit. Walang maisagot si Leia. Sa halip, tumanggo siya ng paulit-ulit, parang gusto niyang burahin ang sigaw niya kanina. Ilang minuto pa, natapos ni Elias ang pansamantalang ayos. Isinar niya ang hood. Pinanasan ng kamay sa rag sa katumayo. Oh, try mo na, sabi niya. Umakyat si Leia sa driver's seat, nanginginig ang kamay. Nag-start siya. Umubo ang makina pero umandar. Hindi na kasing init. Bumababa ang gauge dahan-dahan. Gumagana, bulong ni Leia. Parang hindi makapaniwala. Lumapit si Elias sa bintana. Dahan-dahan ka. Pag naramdaman mong uminit ulit, stop ka. At pagdating mo sa city, ipacheck mo agad. Opo, sagot ni Leia. Elias, salamat po. At pasensya na po talaga. Tumanggo si Elias. Ingat. Magkano po? Tanong ni Leia. Agad na hinanap ang pitaka. Bayaran ko po yung... Umiling si Elias. Hindi kailangan. Pero... Hindi. Ulit ni Elias. Mas firm pero hindi galit. Kung gusto mong bumawi, gawin mo na lang sa susunod na taong humingi ng tulong sa'yo. Bago pa makasagot si Leia, tumalikod na si Elias. Kinuha ang warning triangle, isinilid ang tools at naglakad papunta sa lilim ng puno. Nagsimulang umusad si Leia palabas ng gilid ng kalsada. Habang umaandar, nakita niya sa side mirror ang tindera, ang habal-habal driver, ang teen na hindi na nagvi-video at si Elias. Nakatingin lang sa kalsada, parang ordinaryong araw lang ang lahat. Pero para kay Leia, hindi ordinaryo. May isang bagay na nabasag sa loob niya. Yung pagtingin niyang mas mataas siya kaysa sa ibang tao dahil lang mas malinis ang damit niya. At sa pagkabasag na iyon, may puwang na naiwan para sa bago. Respeto, hiya, at isang tahimik na pangakong aayusin niya ang sarili, kahit magsimula lang sa pag-amin na mali siya. Habang papalayo siya, humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi niya alam kung mahahabol pa niya ang interview. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Ramon mamaya. Pero alam niya ang isang bagay. May mga pagkakataong ang pinakaunang kailangang kayusin ay hindi ang sasakyan, kundi ang puso ng taong nakaupo sa loob nito. Habang tumatakbo ang kotse palayo sa lugar na iyon, pakiramdam ni Leia ay may humahabol sa kanya. Hindi tao, kundi sarili niyang mga salita. Ang sigaw niya kanina, parang nakaukit sa hangin, bumabalik sa tenga niya sa bawat ikot ng gulong. At kahit umandar na ang makina, parang may sira pa rin sa loob niya. Isang hiya na hindi kayang tapala ng kahit anong pasensya na. Sinilip niya ang temperature gauge. Normal na, pero hindi siya kampante. Dahan-dahan lang siya magpatakbo tulad ng bili ni Elias.
Sa bawat pagkakataong may dumadaang truck, napapakapit siya sa manibela. Hindi lang sa takot maaksidente, kundi sa takot na baka bigla ulit siyang tumigil at wala na naman siyang mahawakan. Pagdating niya sa city proper, tanghaling tapat na. Kumakabog ang puso niya habang tinitignan ang oras. Late na. Tumigil siya sa isang maliit na parking sa gilid ng building kung saan gaganapin ang interview. Nagmamadali siyang bumaba. Inayos ang polo, pinunasan ng pawis sa noo at huminga ng malalim. Okay, Leia, kaya mo. Bulong niya sa sarili, pero halatang hindi siya sigurado. Pagpasok niya sa building, sinalubong siya ng guard na may mahinahong muka, si Kuya Otep. Tiningnan nito ang papel sa kamay ni Leia. Miss, interview? Tanong ni Kuya Otep. Opo, hingal na sagot ni Leia. Late na po ba ako? Sumilip si Kuya Otep sa logbook. 10 o'clock dapat. 11:45 na mayon. Pero, try mo pa rin. Nandun pa yata si HR. Salamat po. Mabilis na sabi ni Leia, halos tumakbo paakyat. Pagdating niya sa office, nandoon ang ilang applicants, tahimik at nakatingin sa kanya. May isang lalaki sa sulok, naka-Amerikana, nakangisi na parang may nakitang katawa-tawa. Si Paulo, base sa name tag. Late? Ayos! Pabulong nitong sabi sa katabi pero sadyang malakas para marinig. Hindi pinansin ni Leia. Lumapit siya sa receptionist at nagsalita ng maayos kahit nanginginig. Ma'am, Leia Marasigan po. Scheduled po ako 10 o'clock. Pasensya na po, nasiraan po ako sa daan. Lumabas ang HR, si Miss Carmina Yu. Matangos ang ilong, maayos ang buhok, at halatang sanay magbasa ng dahilan kung totoo o hindi. Tinignan niya si Leia mula ulo hanggang paa. Hindi mapanlait, pero mapanuri. Miss Marasigan, sabi nito, malamig pero hindi bastos. You're late. Opo ma'am, sagot ni Leia, yumuko ng bahagya. Pasensya na po talaga, hindi ko po ginusto. Nasiraan po yung sasakyan. Tumahimik si Miss Carmina, saka tumingin sa relo. We value punctuality. Opo, sagot ni Leia. Ramdam ang init ng hiya sa pisngi. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, kaya ko pong patunayan na hindi po ako pabaya. Kailangan ko lang po talaga ng chance. May saglit makatahimikan. Narinig ni Leia ang mahinang tawa ni Paulo sa likod. Pero sa halip na mapikon, mas kumapit si Leia sa huling piraso ng dignidad niya. Sumingit si Kuya Otep mula sa pintuan. Parang hindi sinasadya, pero halatang nakikisama sa kapwa. Ma'am Carmina, si Miss po kanina nanginginig pa. Mukhang totoo naman po na nasiraan. Tumingin si Miss Carmina kay Kuya Otep, saka muling tumingin kay Leia. I can spare 10 minutes. 10. Make it worth it. Opo ma'am, sagot ni Leia, halos maiyak sa pasasalamat. Pumasok sila sa maliit na interview room. Sa 10 minutong iyon, ginawa ni Leia ang lahat ng kaya niyang ipakita. Sinabi niya ang pinag-aralan niya, ang pagiging scholar, ang pagputol dahil sa sakit ng ama, at ang kasalukuyan niyang trabaho sa hardware. Ipinakita niya kung paano siya nag-aayos ng records, nagtatrack ng inventory at nagbabantay ng resibo para hindi mawala ang kita. Pero habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib, yung pagka-late, yung sira sa kalsada, at yung sigaw niya kay Elias. Parang nakakabit sa dila niya ang hiya. Why did you stop studying? Tanong ni Miss Carmina, diretso. Because I had to, sagot ni Leia, pinipigilan ng boses na mabasag. May utang po kami. At may sakit po tatay ko, hindi po kami mayaman. Miss Carmina tumango, pero halatang hindi madaling matitinag. If you can't manage your time, you can't manage your books. Masakit, pero totoo. Huminga ng malalim si Leia. Ma'am, hindi ko po maipapangako na hindi na ako magkakamali, pero maipapangako ko po na kapag nagkamali ako, aayusin ko. Hindi po ako sumusuko. Muling katahimikan. Pagkatapos, tumayo si Miss Carmina at binuksan ang pinto.
That's all, sabi nito. We'll call. Paglabas ni Leah, alam niyang maliit ang chance. At sa labas, nakita niya si Paolo na nakangisi pa rin. 10 minutes lang pala ang kaya, sabi ni Paolo, kunwari nagbibiro. Okay lang yan, miss. Next life. Hindi sumagot si Leah. Naglakad lang siya palabas, parang may bato sa dibdib. Sa lobby, hinabol siya ni Kuya Otep. Miss, sabi nito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Minsan, yung pinakalit, siya pa yung pinakadesperado kaya mas lumalaban. Napangiti si Leah ng kaunti. Salamat po kuya, sana po, tama kayo. Pagbalik niya sa kotse, nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng manibela. Hindi siya umiyak agad. Tinignan niya muna ang langit sa pagitan ng mga building. Parang masikip, parang walang hangin. Pagkatapos, doon lumabas ang luha. Tahimik lang, walang hagulgol. Parang pagod na patak. Hindi ko na nga mahawakan ng oras eh. Paano ko mahahawakan ng buhay? Bulong niya, sabay po na sa pisngi. Pag-uwi niya sa bayan, gabi na. Pagod ang katawan, pero mas pagod ang utak. Pagdating sa hardware para ibalik ang kotse, nandun si Sir Joven. Nakaupo sa bangko sa harap, parang naghihintay. Kumusta? Tanong ni Sir Joven. Hindi agad nakasagot si Leah. Sir, late po ako. Binigyan po ako ng 10 minutes. Hindi ko po alam kung tatawag. Umiling si Sir Joven, hindi sa paghusga, kundi sa pagkaawa. Okay lang, at least sinubukan mo. Huminga ng malalim si Leah. Sir, nasiraan po ako sa daan. Overheat at flat tire. Napakunot ang noo ni Sir Joven. Paano umandar? Nagatubili si Leah, tapos sinabi rin. May tumulong po, isang lalaki. Elias Navarro po pangalan. Sa mismong pangalan, parang may kuryenteng dumaan sa mukha ni Sir Joven. Bigla itong tumuwid. Elias Navarro? Ulit ni Sir Joven. Parang gustong siguruhin. Opo, sagot ni Leah. Bakit po? Tumitig si Sir Joven sa kalsada, saka dahan-dahang tumawa. Hindi masaya, kundi parang hindi makapaniwala. Nako, Leah. Ano po? Lalong kinabahan si Leah. Yung tumulong sa'yo? Sabi ni Sir Joven, mas seryoso ngayon. Hindi yan basta-basta. Paano po? Tanong ni Leah. Huminga ng malalim si Sir Joven. Elias Navarro, siya ang may hawak ng maraming lupain dito sa atin. Tahimik lang, pero itinuro ni Sir Joven ang malayong direksyon ng palayan sa labas ng bayan. Marami siyang hasyenda, 10 kung di ako nagkakamali. At hindi lang yan basta may lupa. Siya yung tipong mayamang hindi mo akalaing mayaman. Nanginig ang tuhod ni Leah. 10? Hasyenda? Tumanggo si Sir Joven. Oo, at kung anong sinabi mo sa kanya? Napahinto si Sir Joven. Parang nag-aalala sa susunod niyang sasabihin. Wala kang nasabing masama. Parang biglang bumalik ang hangin sa lalamunan ni Leah at sabay nawala. Ang sigaw niya kanina, hindi na lang pala sigaw sa isang magsasaka, kundi sa isang taong may pangalan, may kwento, at may dignidad na tinapakan niya. Hindi niya masabi ang totoo, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Sir, mahina niyang sabi, halos pabulong. Nakapagsalita po ako ng hindi maganda. Tumanggo si Sir Joven. Walang galit, pero may bigat. Leah, hindi importante kung mayaman siya. Ang importante, tao siya. At tumulong siya sa'yo. Doon tuluyang bumagsak ang hiya ni Leah. Parang may apoy sa dibdib niya. Parang gusto niyang bumalik sa kalsada at ibalik ang oras. Bakit po siya? Ganun? Tanong ni Leah, umiiyak na.
Kung mayaman pala siya, bakit siya marunong mag-ayos? Bakit siya nandun? Bakit siya hindi nagalit? Napailing si Sir Joven. Yan ang hindi alam ng marami. Si Elias, lumaki yan sa bukid. Kahit may minana, pinili niyang kilalanin pa rin ang trabaho ng mga tao niya. Ayaw niyang maging dayuhan sa sarili niyang lupain. Tahimik si Leia, pero ang utak niya nag-iingay. Naalala niya ang sinabi ni Elias, bago ka manghusga, isipin mo muna kung bakit may putik sa sapatos ng tao. Ngayon, mas malinaw. Yung putik pala, hindi tanda ng kababaan. Tanda ng pagtrabaho. Tanda ng paghawak sa realidad. Pag uwi ni Leia sa bahay, sinalubong siya ng nanay niyang halatang nag-aalala. "Anak, saan ka na? Kanina pa kami naghihintay," sabi ni Aling Mercy. Umupo si Leia sa silya, parang wala ng lakas. "Nay, hindi po ako natanggap. Late po ako." Napahawak si Aling Mercy sa dibdib. "Ay, Diyos ko." Sumingit si Tomas mula sa kwarto. "Anak, okay ka lang?" Tumango si Leia, pero luha ang sumagot. Hindi niya pa kayang ikwento lahat. Hindi pa niya kayang aminin ang hiya. Mahinang sabi ng nanay, "Kumusta ka? Kagabi, parang ang layo ng isip mo." Huminga ng malalim si Leia. "Nay, may nagawa po akong mali." Napatingin si Aling Mercy. "Ano?" Nag-atubili si Leia. Hindi niya kayang ulitin ang eksaktong sinabi niya sa kalsada. Parang lason sa dila niya. "May tumulong po sa akin nung nasirahan ako. Tapos, napagsalitaan ko po siya." Nanlaki ang mata ng nanay niya. "Ha? Bakit?" "Pagod po ako," sagot ni Leia. Nanginginig ang boses. "Natatakot, na late tapos may mga taong nakatingin. Lumabas po yung masamang ugali ko." Bumuntong hininga si Aling Mercy, hindi galit, kundi parang nasaktan. "Anak, kahit gaano tayo kahirap, hindi natin dapat apakan ng kapwa, lalo na yung tumutulong." "Opo," sagot ni Leia, nakayuko. "Kaya po, hahanapin ko siya. Magsasorry po ako." Sa kwarto, umubo si Tomas. Lumabas ito. Hawak ang dibdib, halatang pinipilit lumakas. "Sino yung tumulong?" tanong niya. Nag-aalangan si Leia, pero sinabi rin, "Si Elias Navarro po." Tumigil ang ama, parang may naaalala. "Navarro?" Ulit niya, paos. "Opo," sagot ni Leia. "Sabi ni Sir Joven, may-ari daw po ng maraming hasyenda." Hindi nagbago ang mukha ni Tomas sa salitang may-ari. Mas naging seryoso lang. "Mayaman man o hindi, anak, tao pa rin yan. Kung hahanapin mo mag-isa ka lang, delikado." "Sa bayan lang po," sagot ni Leia. "Sa cooperative office daw siya madalas." Tahimik si Tomas, saka tumanggo. "Mag-ingat ka. At sabihin mo yung totoo. Huwag mo nang paligoy-ligoy." Pagkatapos maghanda si Leia at magpaalam, dumiretso siya sa bayan. Hindi siya nagdala ng makeup o pampaganda. Hindi iyon ang pakay niya. Ang dala niya, isang maliit na envelope na may laman, kaunting pera para sa gas at pambili ng tubig, at isang sulat na pinilit niyang isulat kagabi kahit nanginginig ang kamay. Sulat na hindi niya alam kung ibibigay niya, pero gusto niyang meron siyang masasandalan kapag naunahan siya ng hiya. Pagdating niya sa cooperative office, iba ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng opisina ni Ramon na puro aircon at formal na ngiti. Dito, amoy palay, amoy lupa, at amoy pawis ng taong kumakayod. May mga magsasaka sa labas, may nakabucket hat, may bitbit na sako, may mga babae ring may dalang logbook. May ingay ng timbangan, may sigawan ng presyuhan, at may mga batang tumatakbo sa gilid. Lumapit si Leia sa loob at nakita niya sa mesa ang matandang babae na nakasalamin, nakatali ang buhok at mabilis magbilang sa calculator. Si Tia Pilar, base sa nameplate. "Good morning po," sabi ni Leia, magalang. "Hinahanap ko po sana si Elias Navarro."
Sumilip si Tia Pilar sa kanya mula sa salamin. Parang tinatansya kung sino siya. Anong pakay mo kay Elias? Naglunok si Lia. May kailangan po akong sabihin. Personal po. Personal? Ulit ni Tia Pilar. Medyo nagtaas ng kilay. Marami ring personal dyan, hiha. Pero sige, nandito siya sa likod. May kausap lang. Tinuro ni Tia Pilar ang likod ng opisina kung saan may maliit na meeting area. Doon, nakita ni Leia si Elias, nakaupo sa mahabang bangko, may hawak na papel at kaharap ang ilang magsasaka. Suot niya ang parehong simple at praktikal na damit, hindi pang mayaman, hindi pang CEO. Naka-roll up ang manggas at may hawak siyang ballpen na parang sanay sa kontrata at kwenta. Kasama niya ang isang lalaking mukhang profesional, matangkad, may suot na polo at may ID. Narinig ni Leia ang tawag ng iba sa kanya. Engineer Santi. Nay Rosa, sabi ni Elias, kalmado pero firm. Hindi ko bababaan yung bilis sa palay nyo, pero kailangan nating i-check yung moisture para patas sa lahat. Elias, sagot ng matandang babae na tinawag na Nay Rosa. Salamat at hindi mo kami niloloko tulad ng iba. Yung middleman kasi, grabe kung managala. Umiling si Elias. Hindi kita tutulungan para lang maging mabait ako. Tinutulungan kita kasi trabaho nating ayusin yung sistema. Kung lugi kayo, lugi rin ang buong bayan. Nanlaki ang mata ni Leia. Hindi iyon salita ng taong nagpapabango. Salita iyon ng taong may paninindigan. Sumingit si Engineer Santi. Sir, yung delivery truck mamayang hapon. Ready na yung bodega. Okay, sagot ni Elias saka tumayo. Sige, ayusin natin. Doon napansin ni Elias si Lia sa gilid. Nagkatinginan sila. Walang ngiti si Elias. Hindi rin naman masungit. Parang neutral lang. Parang naghihintay kung ano ang kailangan. Lumapit si Lia, pero sa bawat hakbang, bumibikit ang dibdib niya. Parang bumabalik ang sigaw niya. Parang gusto niyang tumakbo palabas. Elias? Mahinang tawag niya. Tumanggo si Elias. Ikaw yung nasiraan. Opo, sagot ni Lia. Pwede po ba makausap kayo sandali? Napatingin si Engineer Santi kay Elias. Parang nagtatanong kung okay lang. Tumanggo si Elias. Sa tabi. Sandali lang. Lumipat sila sa gilid ng opisina, malapit sa bintana. Dinig pa rin ang ingay ng timbangan, pero mas pribado. Hindi agad nakapagsalita si Lia. Umikot lang ang envelope sa kamay niya. Ano yun? Tanong ni Elias. Diretso. Huminga si Lia ng malalim. Gusto ko po sanang humingi ng tawad. Yung sinabi ko sa'yo nung araw na yon. Tahimik si Elias. Hindi siya nag-react agad. Hindi rin niya binigyan ng okay lang na mabilis. Parang gusto niyang maramdaman ni Leia ang bigat. Hindi para parusahan, kundi para matuto. Alam mo, sabi ni Elias, mababa ang boses. Masakit pakinggan yung ganon. Hindi dahil nasaktan lang ako, kundi dahil ganon tingin ng marami sa mga taong nasa bukid. Napaiyak si Leia. Alam ko po, at nahihiya po ako. Hindi ko po kayang ibalik yung oras, pero gusto ko pong magbago. Tumingin si Elias sa labas, sa mga magsasakang nagbubuhat ng sako. Magbago ka, hindi dahil nalaman mong may hasyenda ako, sabi niya, diretsyong tumama. Napatigil si Leia. Hindi po. Hindi mo alam noon kung sino ako, dugtong ni Elias. Pero sumigaw ka pa rin. Kaya tanong ko, kung totoong magsasaka lang ako, kung wala akong apelido, kung wala akong lupa, hihingi ka pa rin ba ng tawad? Hindi makasagot si Leia agad. Kasi alam niyang yun ang pinakatotoong tanong at ayaw niyang magkunwari. Opo, sagot niya sa wakas, nanginginig. Kahit hindi ko po alam, mali pa rin po ako. At hindi ko po gustong maging taong ganon kasi araw-araw ko pong nararamdaman yung panghuhusga ng iba sa mahihirap. Tapos ako pala, ginagawa ko rin.
Matagal tumahimik si Elias. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya. Okay. Nagulat si Leah. Okay po. Tinanggap ko yung sorry mo, sabi ni Elias. Pero tandaan mo, hindi natatapos sa sorry ang pagbabago. Nagsisimula pa lang doon. Opo, sagot ni Leah, mabilis na tumango. Gusto ko po sana kahit papaano bumawi. Ito po, inabot niya ang envelope. Pambili man lang po ng gamit na ginamit nyo o kahit pang kape. Umiling si Elias. Hindi ko kailangan. Pero ang kailangan mo, putol ni Elias, ay ayusin yung sarili mo. Kung gusto mong bumawi, may paraan. Nagtaas ng kilay si Leah, umaasang may ibibigay siyang misyon na mabigat. Ano po? Tinuro ni Elias ang loob ng co-op. Kulang kami sa marunong mag-record. Maraming magsasaka hindi marunong magbasa ng kontrata, hindi marunong magkwenta ng interes. Naaabuso sila. Sabi ni Tia Pilar, kailangan nila ng encoder at marunong sa basic accounting. Marunong ka ba? Napasinghap si Leah. Opo, accounting po yung tinake ko. Scholar po ako dati. Kung totoo, sabi ni Elias, pumasok ka dito part-time. Hindi ito malaking sahod, pero matututunan mo kung papaano gumagalaw ang pera sa bukid at paano mo mapapantay ang laban ng mahihirap. Nanginginig ang kamay ni Leah, parang may biglang liwanag sa isang madilim na kwarto. Pwede po, kahit may trabaho pa po ako sa hardware? Pwede, sagot ni Elias. After hours, pero seryoso to. Hindi ito pampalubag loob. Trabaho ito. Obo, sagot ni Leah, halos pabulong. Gagawin ko po. Lumapit si Tia Pilar, parang narinig ang usapan. Ikaw ba yun, Leah? Tanong nito. Opo, sagot ni Leah, pinunasan ng luha. Kung magtatrabaho ka dito, sabi ni Tia Pilar, walang arte-arte. Dito, mabilis ang oras. Minsan marumi, minsan maingay. Pero kung matibay ka, matututo ka. Tumango si Leah. Opo. Sa gilid, dumaan si Kagawad Iking. Naka-polo shirt, may pabango, at nakangiti na parang artista. Lumapit siya kay Elias. Elias, ayos ha! Sabi ni Kagawad Iking, malakas ang boses. Narinig ko ang dami mong binili na palay. Sana naman sa piyesta, sponsor ka ulit. Napatigil si Leah. Nakita niya ang pagbabago sa mata ni Elias. Hindi galit, pero malamig. Pag-usapan natin pag malinaw ang budget, sagot ni Elias. Walang enthusiasm. Ngumisi si Kagawad Iking at napatingin kay Leah. Uy, sino to? Bagong staff? Galingan mo ha, baka mapasama ka sa mga special dyan. Parang may bahid ng panunukso. Naramdaman ni Leah ang init sa pismi, pero bago siya makasagot, si Elias ang nagsalita. Kagawad, sabi niya, firm. Huwag mong ginagawang biro ang trabaho dito. Natigilan si Kagawad Iking, saka tumawa na lang. Ay, seryoso. Sige, alis na ako. Text mo ako ha? Pag alis ng Kagawad, tumingin si Elias kay Leah. Makikita mo, sabi niya. Maraming nakangiti sa harap, pero may ibang intensyon sa likod. Tumanggo si Leah, ramdam ang babala. Bago siya umalis, inalok siya ni Tia Pilar ng papel. Dito, fill up. Start ka bukas. Bring ID at ballpen. At, Leah, tumigil si Tia Pilar. Kung may problema ka sa bahay, sabihin mo, hindi kami charity, pero hindi rin kami bulag. Napatingin si Leah kay Elias. Tahimik lang ito, pero parang may pagpayag sa sinabi ni Tia Pilar. Opo, sagot ni Leah, lumunok. Maraming salamat po. Paglabas niya ng cooperative office, iba na ang pakiramdam ng hangin. Parelo pa rin ang init ng araw, pareho pa rin ang amoy ng palay, pero may bagong bagay sa loob niya. Hindi sapat para mawala ang utang, hindi sapat para gumaling agad si Tomas, at hindi sapat para talunin si Ramon sa isang iglap, pero sapat para magsimula. At habang naglalakad siya pauwi, mahigpit niyang hawak ang papel ng aplikasyon sa co-op. Alam niyang ito ang unang pagbawi niya, hindi lang kay Elias, kundi sa sarili niyang dignidad.
Nagsimula ang mga araw ni Lian na parang dalawang buhay na sabay niyang binubuhat. Sa umaga, nasa hardware siya. Nag-aayos ng resibo, nagbibilang ng pako, pintura at tubo. Tumutulong sa mga customer na parang wala siyang ibang iniintindi. Sa hapon hanggang gabi, sa cooperative office naman siya. Nakaupo sa lumang mesa sa tabi ni Tia Pilar, nakatutok sa ledger at forms, nagtatype ng pangalan ng mga magsasaka at mga sako ng palay na dumarating at umaalis. Sa unang linggo pa lang, ramdam na ni Lia kung gaano kabigat ang responsibilidad. Dati, records lang ng hardware ang hawak niya, kita at gastos ng maliit na negosyo. Dito, buhay ng mga pamilya ang nakasulat sa bawat papel. Kung magkano ang ani, magkano ang utang, magkano ang natira. At sa bawat maling numero, may batang mawawala ng baon, may matandang hindi makakabili ng gamot. Lia, sabi ni Tia Pilar habang itinuturo ang isang kolom. Hindi lang basta minus at plus yan. Kapag nagkamali ka dyan, si Mang Turo hindi makakabayad sa abono. Tapos utang na naman. Opo, sagot ni Lia seryoso. Double check ko po lagi. Nakatayo sa di kalayuan si Migs, yung batang agritech trainee na paminsan-minsan dumadayo sa co-op para magturo ng simpleng inventory system. Nakangiti siya pero halatang impressed. Ang bilis mo, sabi ni Migs, tumingin sa screen. Parang sanay ka na dito. Sanay sa takot, sagot ni Lia. Kalahating biro, kalahating totoo. Kapag mahirap ka, natututo ka maging mabilis. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may konting ginhawa si Lia. Hindi pa pera ang ginhawa, kundi yung pakiramdam na may direksyon siya. Pero hindi rin nagtagal ang katahimikan. Isang hapon, habang pauwi siya galing co-op, naabutan niya sa kanto si Kiko, tauhan ni Ramon, nakasandal sa motor, parang sadyang naghihintay. Kasama nito ang dalawang lalaki na hindi niya kilala, parehong nakatingin sa kanya na parang may dalang balak. Lea, tawag ni Kiko, ngumingisi. Tagal kong hinintay to. Tumigil si Lea pero hindi siya umatras. Sa loob niya, kumakabog ang puso pero may bagong tibay na siyang naramdaman mula sa mga araw sa co-op, mula sa paghawak ng problema ng iba. Ano? Tanong ni Lea, diretso. Pinapatawag ka ni Sir Ramon, sabi ni Kiko, sabay turo sa envelope na hawak niya. Eto, notice, bukas daw, dapat nasa opisina ka. Kung hindi, alam mo na. Kinuha ni Lea ang envelope. Hindi pa niya binubuksan pero parang naramdaman na niya ang laman. Banta, interes, at pagkuha ng lupa. Bakit ngayon? Tanong ni Lea, pilit kalmado. Ngumisi si Kiko. Kasi may balita. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maamoy ni Lea ang sigarilyo sa hininga nito. May bago ka na raw pinupuntahan. Co-op daw, kay Elias Navarro. Nanlaki ang mata ni Lea pero hindi niya ipinahalata. Subot kang magtanga-tanga. Pulong ni Kiko, mas mababa ang boses. Baka akala mo protektado ka na dahil sa kanya. Hindi kanya mapoprotektahan sa lahat. Bago pa makasagot si Lea, dumaan si Ate Betchay, yung chismosang kapitbahay. Bitbit ang plastik ng gulay. Napahinto ito nang makitang eksena. Ay naku Lea, singit ni Ate Betchay. Kunwari nag-aalala pero halatang nag-iipon ng kwento. Ano yan? Bakit ka may kausap na ganyan? Gumisi si Kiko at tumalikod, sumakay sa motor. Bukas Lea, huwag kang lalit. Pag alis ni Kiko, nahulog ang katahimikan sa pagitan ni Lea at ni Ate Betchay. Pero halata ang tensyon. Lea, bulong ni Ate Betchay. Totoo ba yung sinasabi nila na lagi ka raw sa co-op? Kay Elias. Hindi ko alam sinasabi mo. Sagot ni Lea, diretso na. Ayaw niyan bigyan ng pagkain ng chismis. Ay nako, umiling si Ate Betchay. Basta ingat ka. Alam mo naman dito sa atin, pag may nakita silang babae na lumalapit sa mayaman, grabe mag-isip. Hindi na sumagot si Lea. Umuni siya ng mabilis,
hawak-hawak ang envelope na parang apoy. Sa bahay, nadatnan niya si Aling Mercy na pagod, nakaupo sa gilid ng kama ni Tomas na nakahiga at namumutla. "Anak," sabi ng nanay, "tumuting na namang sila kanina." Nanlaki ang mata ni Leia. "Sino?" "Tauhan ni Ramon," sagot ni Aling Mercy na nanginginig ang boses. "Nagtanong-tanong. Sabi kung hindi tayo makakabayad, kukunin na raw nila yung lupa. Tapos may pinapapirma." Doon napaupo si Leia. "Pinirmahan mo?" Umiling si Aling Mercy mabilis. "Hindi. Natakot ako. Pero sabi ko, hintayin ka muna. Tinakot niya ako, Leia. Sabi kung ayaw natin pumirma, may ipapakita daw silang kaso kay Tomas. Yung lumang issue sa boundary nung nagdadrive pa siya." Napasara si Leia ng mata. Alam niya yung sinasabi, yung dating amo ni Tomas na nagbintang noon, at dahil mahirap sila, halos sila pa ang lumabas na may kasalanan. Lumabas si Tomas sa pagitan ng ubo. "Anak," paos na tawag nito, "huwag kang makikipag-away ha." "Pa," sagot ni Leia, nilapitan ng ama, "hindi po ako makikipag-away, pero hindi rin po ako papayag na bastusin tayo." Kinabukasan, matapos ang trabaho sa hardware, dumiretso si Leia sa obisina ni Ramon. Hindi siya nagdala ng kasama. Ayaw niyang madamay si Tomas, pero bago siya pumasok, dumaan muna siya sa co-op at kinausap si Tia Pilar. Hindi para humingi ng proteksyon, kundi para humingi ng payo. "Tia," sabi ni Leia, "pinapatawag po ako ni Ramon, may pinapapirma daw." Naningkit ang mata ni Tia Pilar. "Yan ang style ni Ramon. Papapirmahin ka sa friendly settlement, pero pagbabasahin mo, lupa na pala kapalit." "Kaya po ako natatakot," sagot ni Leia. "Hindi ko po alam kung paano lumaban." Tumayo si Tia Pilar. Kinuha ang isang folder at inilabas ang ilang photocopy ng mga lumang kasulatan at computation. "Eto," sabi niya, "ipakita mo sa kanya. Andito yung record ng bayad ninyo, yung interes na nilagay niya, at yung disparity. Hindi legal yan kung sobra-sobra. At isa pa," tumigil siya, saka tumingin kay Leia, "huwag kang pipirma sa kahit ano na hindi mo naiintindihan." "Opo," sagot ni Leia. Lumapit si Migs, nakikinig. "Leia, may registry of deeds sa bayan. Kung ang lupa niyo titled, hindi basta-basta makukuha yan. Pero kung may pinapapirma, dun kayo pinapasok." Tumanggo si Leia. "Salamat." Hindi niya hinanap si Elias. Ayaw niyang gawin itong personal rescue. Pero habang palabas siya ng co-op, nasalubong niya si Elias mismo. Papasok, may dalang ilang papel. "Leia," tawag nito. Napansin siguro ang tensyon sa mukha niya. "Okay ka lang?" Nag-atubili si Leia. Ayaw niya magmukhang humihingi ng tulong, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. "Pinapatawag po ako ni Ramon." Sabi niya, diretso. "May pinapapirma." Nanahimik si Elias saglit, saka tumanggo. "Expected." "Expected?" Ulit ni Leia. "Pag may bagong gumagalaw sa co-op, lalo na kung marunong sa records," sagot ni Elias, "may mga taong matatakot, at pag natakot sila, maninira sila." Naglunok si Leia. "Maninira? Tingin mo ba?" sabi ni Elias, mababa ang boses. "Hahayaan ka nilang matuto at tumayo. Yung mga kumikita sa takot, ayaw nilang mawala ang takot." Hindi na nakapagsalita si Leia. Naramdaman niyang may mas malaking laban pa pala sa likod ng utang nila. Laban sa sistemang pinapakain ng sarili sa kahinaan ng iba. "Anong gagawin ko?" tanong ni Leia, halos pabulong. Umayos ang tindig ni Elias. "Una, huwag kang pipirma. Pangalawa, huwag kang mag-isa sa desisyon. At pangatlo," huminto siya, tumingin sa kanya ng diretsyo. "Kung may magsasabing ginagamit mo ako o may masamang balita tungkol sa'yo, maghanda ka. Kasi yun ang susunod na bala." Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Leia. "Anong balita?" Hindi sumagot si Elias agad. May mga tao sa bayan na mahilig gumawa ng kwento. At si Ramon, marunong magpakalat ng kwento.
Pag-alis ni Lea papunta sa opisina ni Ramon, dala niya ang folder ni Tia Pilar at ang babala ni Elias. Sa loob ng jeep, naririnig niya ang bulungan ng dalawang babae sa likod. Mga hindi niya kilala pero malinaw ang linya. Yun ba yung Lea? Yung lagi daw nasa co-op? Oo, yan yun. Sabi nila, nagpapapansin daw kay Elias. Nakapakit si Lea sa bag niya. Hindi siya lumingon, pero ramdam niya ang sakit. Hindi dahil totoo, kundi dahil mabilis palang mabaliktad ang kwento ng isang taong nagsisikap. Pagdating niya sa opisina ni Ramon, malamig ang aircon, makintab ang sahig, at may resepsyonista na nakaayos ang buhok. Pero sa kabila ng kinis, mabigat ang hangin. Pinapasok siya sa loob. Nandun si Ramon, nakaupo sa malaking mesa, nakangiti na parang matagal na niyang hawak ang laro. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng naka-blazer, si Attorney Maribel. Vina Solis. At sa kabilang gilid, may folder si Carmi, kilalang kaibigan ni Ramon na mahilig mag-post ng chismis sa social media. Lea, sabi ni Ramon, malambing ang boses pero may kutsilyo ang dulo. Buti at dumating ka, may simpleng papeles lang tayo. Hindi ngumiti si Lea. Umupo siya at inilapag ang folder na dala niya. Sir Ramon, sabi niya, maingat pero matigas. Bago ako pumirma, babasahin ko po muna lahat. Nagtaas ng kilay si Ramon, saka tumawa ng mahina. Ay, matalino na tayo ngayon ah. Dahil ba yan sa bago mong pinupuntahan? Hindi sumagot si Lea. Sa halip, kinuha niya ang papel at nagsimulang magbasa. Alam niyang mula sa puntong ito, hindi lang pera ang laban, pati pangalan niya, pati dignidad niya, pati lupa na huling piraso ng pamilya nila. Hindi nagtagal ang pagpipigil ni Lea sa loob ng opisina ni Ramon. Habang binabasa niya ang simpleng papeles na sinasabi ng lalaki, unti-unting bumigat ang bawat linya. Hindi iyon basta kasunduan sa hulog. May mga salitang transfer, security at collateral na parang maamong tupa, pero ang totoo, mga pangil na handang kumagat. Sir, sabi ni Lea, maingat ngunit matigas. Hindi po ito reschedule lang. May clause dito na kapag nag-default kami kahit isang buwan, may karapatan kayong kunin ang lupa namin. Ngumiti si Ramon na parang natutuwa. Ay, nakikita mo pala. Good! Ibig sabihin, marunong ka nang umintindi. Sa tabi niya, nagsalita si Attorney Vina Solis, malamig ang tono. Miss Marasigan, standard po yan sa mga kasunduan. Collateral po ang tawag. Kung gusto nyo ng mas mababang interest, kailangan may security. Pero sobra po, sagot ni Lea. Kinuha ang folder na dala niya. Inilapag niya sa mesa ang computations galing kay Tia Pilar. Ito po yung record ng bayad namin. Ito po yung interest na kinakaltas ninyo. Lampas na po sa usury level yung patong. Tumawa si Ramon sabay sandalan sa upuan. Usury. Naku Lea, ang dami mong natutunan sa co-op ah. Hindi kumibo si Lea, pero naramdaman niya ang tingin ni Carmi sa gilid. Yung tingin na parang may gustong ipos, parang naghihintay ng eksenang sisira sa kanya. Ayaw mo pumirma? Tanong ni Ramon, biglang tumigas ang boses. Fine, pero tandaan mo Lea, hindi ako bangko, hindi ako charity. May paraan akong maningil. Naglunok si Lea. Hindi po ako tatangging magbayad, pero hindi po ako pipirma sa papeles na hindi patas. Umiling si Ramon, saka nagpakita ng isang folder. Kilala mo to? Tanong niya, sabay abot ng papel na may mga lumang dokumento. Yung kaso ng tatay mo, boundary, missing remittance, ganyan-ganyan. Madaling buhayin ulit ang lumang issue. Biglang nanlamig ang katawan ni Lea. Parang may kamay na humawak sa lalamunan niya. Naalala niya ang tatay niyang pilit lumalakas, ang ubo sa gabi, ang nanay niyang naglalaba hanggang madaling araw. Si Ramon, mahinang sabi ni Lea, pinipilit hindi manginig. Wala pong kasalanan ng tatay ko. Baka, sagot ni Ramon, kunwaring nag-iisip.
Pero sa korte, hindi sapat ang wala. Kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng pera, at alam mo naman, wala kayo noon. Doon nagsalita si Attorney Vina. Parang may konting awa pero nakatali pa rin sa trabaho. Miss Marasigan, if you sign, we can stop pursuing other remedies. Ibig sabihin, kung pipirma siya, titigil ang banta. Kung hindi, giyera. Huminga ng malalim si Lea. Hindi siya pwedeng bumigay, pero kailangan niyang maging praktikal. Sir, sabi niya, bibigyan niyo po ba ako ng kopya para mapabasa ko sa legal aid? Hindi po ako pipirma ngayon. Tumitig si Ramon sa kanya. Parang gusto siyang lamunin ng tingin. Pagkatapos, ngumiti ulit. Yung ngiting nakakatakot dahil masyadong kalmado. Sige, sabi niya, bigyan kita ng kopya. Pero Lea, tumayo si Ramon, lumapit ng kaunti. Habang nag-iisip ka, isipin mo rin ang pangalan mo. Minsan, mas mabilis masira ang babae kaysa lupa. Hindi sinagot ni Lea. Tumayo siya, kinuha ang kopya at lumabas na hindi lumilingon. Pero sa labas ng opisina, sa may waiting area, naramdaman niyang umuuga ang tuhod niya. Doon lang niya pinakawalan ang hinga na kanina pa niyang kinukulong. Pagdating niya sa co-op, gabi na. Tahimik na ang paligid maliban sa tunog ng electric fan at pag-click ng calculator ni Tia Pilar. Nandoon si Migs, nag-ayos ng file sa isang USB. Kumusta? Tanong ni Tia Pilar nang makita si Lea, hindi tumitingin pero alam na alam ang bigat sa boses ng dalaga. Tinakot po ako, sagot ni Lea, diretsyong umupo. Gamit yung kaso ng tatay ko at gusto nila ipapirma yung lupa. Tumigil si Tia Pilar sa pagtatype. Tumingin siya kay Lea, seryoso. Yan ang ginagawa nila sa mahihirap. Hindi sila mananalo sa patas na laban, kaya dinadaan sa takot. Naglabas si Migs ng ballpen. May legal aid sa city, sabi niya. Pwede kitang samahan bukas kung gusto mo. Tumanggo si Lea pero ang isip niya nasa pamilya. Kailangan ko muna silang kausapin. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Nurse Shai sa bahay. Isang nurse sa Barangay Health Center na kakilala ni Aling Mercy. May dala itong maliit na papel at reseta. Lia, sabi ni Nurse Shai, na-check ko na si Tomas kanina. Mataas ang BP niya at may signs ng chronic respiratory problem. Kailangan niya ng gamot at check-up sa mas malaking klinik. Napaupo si Lia sa gilid ng mesa. Magkano po? May mga programa, sagot ni Nurse Shai. May assistance, pero kailangan ng requirements. Barangay certificate, indigency, mga ganon. Tutulungan ko kayo. Biglang umihak si Aling Mercy. Tahimik lang. Hindi ko na alam saan kukunin. Bulong niya. Lumapit si Lia sa nanay niya. Niyakap ito. Nay, may paraan. Huwag po kayo bibigay. Sa kwarto, narinig nila ang mahinang boses ni Tomas. Anak, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin. Pa, putol ni Lia. Lumapit sa kama ng ama. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi kayo pabigat. Kayo po ang dahilan kung bakit lumalaban ako. Tumitig si Tomas sa kanya. May luha sa mata. May utang tayo. Pero wag kang magpapakababa para lang makabayad. Tumanggo si Lia. Opo. Kinabukasan, sa pagitan ng trabaho sa hardware at co-op, sinimulan ni Lia ang mga hakbang na dati hindi niya alam kung paano. Nag-apply sila ng indigency certificate sa barangay hall, kumuha ng requirements para sa medical assistance at sinamahan si Tomas sa health center para ma-check ulit. Si Pastor Ben, isang community leader, dumaan at nagbigay ng payo. Lia, sabi ni Pastor Ben, kung kailangan nyo ng tulong sa papel, sabihin nyo, may mga taong handang tumulong. Sa barangay hall, nandoon din si Kagawad Iking, nakaupo sa mesa, nakangiti, pero iba ang tingin. Uy Lia, sabi ni Kagawad Iking, malakas ang boses. Balita ko ha, ikaw na raw ang bagong favorite sa co-op. Naramdaman ni Lia ang init sa sikmura.
Kagawad, sagot niya, kalmado pero firm. Nagtatrabaho po ako doon. Yun lang. Tumawa si Kagawad Iking. Ay grabe, seryoso? Sige na, assist ko kayo sa certificate. Basta wag mo ko kalimutan ha. Hindi na sumagot si Leah. Kinuha niya ang papel at umalis. Alam niyang totoo ang babala ni Elias. Sisimulan nila sa chismis. Sa sumunod na mga linggo, mas naging abala si Leah. Sa co-op, tinuruan siya ni Tia Pilar ng mas malalim na sistema. Paano i-record ang moisture content? Paano gumawa ng summary para sa delivery? Paano i-check ang discrepancy sa timbang? Kung gusto mong tumayo, sabi ni Tia Pilar isang gabi, kailangan mong maging maingat sa detalye. Diyan ka matatalo kapag nagpabaya ka. Opo, sagot ni Leah, seryoso. At dahil sa trabaho, unti-unting may pumasok na dagdag na pera sa bahay. Hindi kalakihan, pero sapat para makabili ng gamot ni Tomas at makadagdag sa baon ni Gio. Isang umaga, nakita ni Leah si Gio na nakangiti habang nag-ayos ng uniform. Ate, sabi ni Gio, may project kami. Kailangan ng kartolina. Pwede ba? Sa ibang araw, baka masasaktan si Leah dahil wala. Pero ngayon, kahit papaano, nakahinga siya. Pwede, sagot ni Leah, sabay abot ng 20. Pero tipirin mo at huwag mong kalimutang kumain. Napangiti si Gio, parang biglang gumaan ang mando. Salamat ate. Sa hapon, dumaan si Elias sa co-op. May kausap si Engineer Santi tungkol sa budget ng training. Napansin ni Elias ang bagong ayos ng records sa mesa ni Leah. Maayos, sabi ni Elias. Simple lang pero may bigat ang papuri. Tumanggo si Leah. Tinry ko po para hindi na mabiktima yung iba ng interes at panloloko. Tumingin si Elias sa kanya. Hindi na neutral tulad dati. May konting respeto. Good, keep going. Sa labas ng co-op, may ilang tao na nagbubulungan, nakatingin kay Leah. Ramdam niya pero hindi na siya tumitingin pabalik. Kasi may mas mahalaga siyang hinahawakan ngayon. Hindi ang tingin ng iba, kundi ang pag-angat ng pamilya niya, kahit paunti-unti. Pero sa likod ng bawat pag-angat, may anino pa rin. Si Ramon, si Carmi, at ang chismis na unti-unting tinapalaki. At kahit gumagaan ang bahay nila, alam ni Leah na may darating pang pagsubok na hindi pera ang puhunan, kundi pangalan, lakas ng loob, at katotohanan. Hindi napapansin ni Leah kung kailan eksaktong nagsimulang lumamig ang tingin ng ilang tao sa kanya. Basta isang araw, ramdam na niya. Sa palengke, yung dating bumabati, biglang umiilag. Sa tricycle terminal, may mga binatang nakatingin na parang may alam na sikreto. At sa sari-sari store ni Aling Nena, narinig niya ang dalawang babae na pabulong na nag-uusap. Yan yung sa co-op, sabi ng isa. Kunwari mahina pero sapat para tumama. Yung laging kasama ni Elias? Di ba yung sigaw-sigaw dati? Ngayon naman, kapit sa mayaman, sagot ng isa pa. Hindi lumingon si Leah. Dumiretso lang siya, bitbit ang gamot ni Tomas at kartolina ni Gio. Pero sa loob niya parang may kumakalmot. Dahil kahit anong gawin niya, kahit nagtatrabaho siya ng maayos, kahit binubuhat niya ang pamilya, madali pa ring balugtutin ang kwento niya. Sa co-op, mas naging busy ang mga araw. Malapit na ang malaking delivery ng palay sa buyer sa kabilang probinsya. Maaga pa lang, puno na ang bodega. Si Mang Turo, si Nay Rosa at iba pang magsasaka, isa-isang dumating. Bitbit ang ani na parang bitbit ang pag-asa. Nak, Leah, tawag ni Mang Turo habang inaabot ang resibo. Salamat ha, dati hindi ko maintindihan yung interest. Ngayon, pag may nag-aalok ng mabilis na pera, alam ko na kung paano ako niluloko. Gumiti si Leah. Pagod pero totoo. Ingat lang po lagi, Mang Turo. Mas masakit po yung mabubudol. Sa isang sulok, si Riza,
Isang single mom na farmhand, nagbubuhat lang sako kasama ang ibang lalaki. Pawis na pawis siya pero may determinasyon sa mata. Leia, bulong ni Riza nang makasingit sa pila. May balita, yung middleman ni Ramon, umiikot na naman sa mga bukid. Sabi nila, bababa daw bili ng co-op. Napakunot ang noo ni Leia. Bakit? Umiling si Riza. Gusto nilang matakot yung magsasaka para sa kanila na lang magbenta. Mas mababa, pero cash daw agad. Masikip ang dibdib ni Leia. Alam niya ang galawan. Kapag natakot ang magsasaka, bibitaw. Kapag bibitaw, mawawalan ng supply ang co-op. Kapag humina ang co-op, lalakas ang mga tulad ni Ramon. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Leia. Lumapit siya kay Tia Pilar at Migs na nasa opisina. Tia, sabi ni Leia, umiikot na naman yung middleman. Pinapababa nila ang presyo. Tumango si Tia Pilar, parang matagal nang alam. Kanina pa sila. May pumunta rito, nagtanong kung magkano bili natin, tapos umalis. Baka may plano, singit ni Migs. Kung hindi nila tayo kayang talunin sa presyo, didiskarte yan. Nang gabing iyon, dumating si Elias sa co-op kasama si Engineer Santi. Tahimik ang mukha niya, pero ramdam ang tensyon. May reports ako, sabi ni Engineer Santi. Inilapag ang papel. 3 barangays may nag-iikot na nag-o-offer ng mas mababang presyo pero may kasamang advance na interest. Sumandal si Elias sa mesa, tumingin sa mga ledger. Classic, sabi niya. Gusto nilang ilubog ang magsasaka sa utang, tapos kukunin ang ani. Anong gagawin natin? Tanong ni Lia, hindi na nagtatago ng kaba. Tumingin si Elias sa kanya. Gawin natin yung kaya nating kontrolin. Transparent pricing, fast release ng bayad. At tumigil siya, parang nag-iisip. Security. Security? Ulit ni Lia. Tumanggo si Elias. May mga tao na kapag hindi nila makuha ang gusto nila sa papel, dinadaan nila sa takot at gulo. Bumigat ang hangin. Parang may paparating na bagyo. Kinabukasan, nagsimula ang giyera sa ani. Hindi barilan, kundi bulungan, paninira at pagbaliktad ng kwento. Sa palengke, biglang may kumalat na balita. Nalulugi na raw ang co-op. Hindi raw kayang magbayad. Baka raw tumakbo si Elias. Ang mas masakit, may kasamang pangalan ni Lia. Yung Lia daw, narinig ni Lia mismo sa may tindahan ni Ate Betchay. Siya raw may hawak ng pera sa co-op. Baka siya yung kumukupit. Hindi na napigilan ni Lia. Lumapit siya kay Ate Betchay na nasa harap. Kunwari, nag-aayos ng paninda pero halatang nakikinig sa chismis. Ate, sabi ni Leia, kalmado pero matalim. Kung may ebidensya ka, sabihin mo sa akin o sa barangay. Pero kung wala, tumigil ka. Nagulat si Ate Betchay. Ay Leia, narinig ko lang naman. Yun nga, putol ni Leia. Narinig mo lang, pero sinasabi mo na parang totoo. Natahimik si Ate Betchay, pero alam ni Leia, hindi dito natatapos ang chismis. Kapag sinagot mo, lalo silang gaganahan. Kaya bumalik siya sa trabaho. Doon siya kumakapit. Sa co-op, mas pinaigting nila ang sistema. Si Migs nag-set up ng simpleng spreadsheet. Si Tia Pilar nag-double sign sa bawat release. At si Leia naglagay ng daily summary na pwedeng makita ng magsasaka. Kung gusto nilang sabihin na may tinatago tayo, sabi ni Leia kay Migs habang nagpiprint, ipakita natin na wala. Yan, sagot ni Migs. Yan ang laban, hindi puro emosyon. Data. Pero kahit gaano kaayos ang records, may mga bagay na hindi kayang pigilan ng ledger. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng timbang at release, nagpaalam si Lia kay Tia Pilar at umuwi ng maaga para bantayan si Tomas. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang masama ang pakiramdam ng ama. Hingal, pawis at halos hindi makapagsalita. Pa! Sigaw ni Lia. Lumapit agad. Nay! Nurse Shai!
Nagmadali si Aling Mercy, nanginginig. Si Gio nakatayo sa sulok, hawak ang backpack, namumutla sa takot. Dumating si Nurse Shai. Mabilis na kinuha ang BP at sinilip ang dibdib ni Tomas. Kailangan natin dalhin sa klinik, sabi ni Nurse Shai seryoso. Ngayon din. Kinabukasan, habang nasa klinik si Tomas, nasa isip ni Leah ang trabaho sa co-op. Pero pinili niya ang ama. Hindi siya pumunta sa bodega. Si Migs ang pumalit sa pag-check ng release at si Tia Pilar ang nag-ikot. Bandang hapon, tumawag si Migs. Pagkasagot ni Leah, narinig niya ang boses nitong halatang humahabol ang hininga. "Leah," sabi ni Migs. "May nangyari." "Anong nangyari?" Kinabahan si Leah. "Yung bodega. Nasunog." Sagot ni Migs, basag ang boses. "Hindi totally pero malaki ang damage. Andun si BFP Jomar. Sinadya to, Leah. Halatang sinadya." Parang bumagsak ang mundo. Napaupo si Leah sa monoblock sa labas ng klinik. Hawak ang cellphone na parang biglang naging bato. "Nasunog," ulit niya. Halos hindi marinig ang sariling boses. "Oo," sagot ni Migs. At guess what? Kumakalat na agad yung balita. Sinasabi ng mga tao, lumang wiring daw. At sinisi si Elias. Napapikit si Leah. Siyempre, bulong niya, nanginginig. Pag hindi nila kaya sa presyo, gagawa sila ng dahilan para masira pangalan niya. "Leah," dugtong ni Migs. "May mga tao rin nagsasabi na ikaw daw nagkamali sa inventory, na ikaw daw nagkulang kaya nasunog." Parang may kumagat sa puso ni Leah. Hindi na lang pera ang nawala, pati dignidad niya, pinipilas. Pagbalik niya sa bayan, dali-dali siyang tumakbo sa co-op. Nasa malayo pa lang, nakita na niya ang usok na parang multo sa gabi. Nandoon ang mga volunteer, ang mga magsasaka at ang mga kapitbahay. Si BFP Jomar, pawis na pawis, nag-uutos sa iba. "Huwag kayo lalapit!" sigaw ni BFP Jomar. "May posibleng chemical residue." Tumakbo si Leah palapit kay Tia Pilar na nakatayo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang listahan ng mga stocks. "Tia!" tawag ni Leah. "Kamusta po?" Namumula ang mata ni Tia Pilar pero matigas pa rin ang tindig. "Nawala ang ilang sako. Nasira ang packaging. Puti hindi lahat. Pero ang mas masakit, mabilis kumalat ang paninira." Dumating si Elias. Tahimik ang lakad pero mabigat ang aura. Kasama si Engineer Santi at ilang tao. Pagkakita ni Leah, tumigil siya saglit. Parang gusto niyang magsalita pero pinili niyang kumilos muna. "Jomar," sabi ni Elias kay BFP Jomar. "Anong inisyal?" "Sir," sagot ni BFP Jomar. "Hindi to mukhang electrical lang. May amoy accelerant. Kailangan ng investigasyon." Tumanggo si Elias. "Gawin natin." Kompletong reporte. Lumapit si Leah kay Elias. Nanginginig ang boses. "Pasensya na po. Wala po ako dito kanina. Nasa klinik po kami." Tumitig si Elias sa kanya. Hindi naninisi. "Tama yung pinili mo," sagot niya. "Pamilya muna." Pero sa likod nila, may mga bulungan, may mga nakaturo, may mga matang parang nanonood ng pagbagsak. "Yan," narinig ni Leah sa isang babae. "Sabi ko na, pag may pera, may sunog." At doon, sa harap ng nasunog na bodega, naramdaman ni Leah ang pinakamalinaw na katotohanan. Hindi lang sila lumalaban sa utang, lumalaban sila sa mga taong handang magsunog ng kabuhayan para lang manatili ang kapangyarihan nila. Sa gitna ng usok, hinawakan ni Leah ang sagili niyang dibdib, parang pinipilit hindi gumuho. Dahil alam niya, mula sa gabing iyon, mas lalaki pa ang laban. At kung bibitaw siya ngayon, hindi lang siya ang matatalo, pati ang mga magsasakang una niyang natutunang pakinggan. Hindi natulog si Leah ng gabing nasunog ang bodega. Kahit pa pinauwi siya ni Tia Pilar at sinabing bukas na nila ayusin ang ibang detalye, hindi mapakali ang loob niya. Sa bahay, tahimik lang si Tomas.
humihinga pa rin ng mabigat mula sa pagod sa klinik. Si Gio, unang beses sa matagal na panahon, hindi na naglaro sa labas. Nakatitig lang sa kisame, parang natakot na may mas malaking bagsak na paparating. "Nay," pabulong na sabi ni Leia habang nagtitimpla ng gamot ni Tomas. "Kung mawala yung co-op, paano na yung mga magsasaka?" Umupo si Aling Mercy sa tabi niya. "Anak, minsan, kahit gaano kakabuti, may taong gustong ibagsak ka." Tahimik si Leia. Naiisip niya si Elias, yung tahimik na lalaking hindi humihingi ng papuri pero binubuhat ang sistema. At naiisip niya si Ramon, yung lalaking ngumiti habang tinatakot sila. Alam niya, hindi aksidente ang sunog. At kung hindi sila kikilos, masusunog din ang pangalan nila. Kinabukasan, maaga pa lang, nasa co-op na si Leia. Naka-zipper ang bag niya, bit-bit ang kape para kay Tia Pilar, at isang maliit na notebook na puno ng notes. Nandun na si Migs, puyat, may suot sa braso. "Lia," sabi ni Migs, "nakakuha ako ng kopya ng CCTV sa karinderya sa tapat. Hindi sa bodega mismo, pero kita yung daan papunta." Nanlaki ang mata ni Lia. "May CCTV?" Tumanggo si Migs. "Yung karinderya ni Aling Glo, may lumang kamera. Hindi clear, pero may na-capture na motor na walang plaka. Dumaan bandang 10:40 kagabi. Tapos may lalaking bumaba, may daladalang galon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Lia." "Galon?" "Oo," sagot ni Migs. "At may isa pang detalye. Yung lalaki, may tattoo sa braso." Nanlaki lalo ang mata ni Lia. "Tattoo? Parang kay Kiko?" "Hindi ko masabing siya pero kahawig ang built," sagot ni Migs. "Kailangan natin ipakita kay BFP Jomar at sa pulis." Nandoon si BFP Jomar, nag-iikot sa paligid ng bodega, may hawak na clipboard. Lumapit si Lia at Migs, maingat. "Sir Jomar," sabi ni Migs, "may CCTV footage po sa karinderya sa tapat. May dumaan na motor, may dalagalon." Tumigil si BFP Jomar at tumingin sa kanila. "May galon? Sige, ipakita niyo sa akin." Habang naglalakad sila papunta sa karinderya, dumaan si Kagawad Iking, may dalang megaphone, parang may announcement. Kasunod niya si Carmi, may cellphone na nakarecord, parang gustong mag-live. "Mga kababayan," sigaw ni Kagawad Iking, "huwag tayong magpanik, pero kailangan natin ng sagot. Nasunog ang bodega at dapat managot ang may responsibilidad." Maraming tao ang nagtipon. Mga magsasaka, mga tsismosa, mga tambay, pati mga estudyante na curious. Sa gilid, nakita ni Leia si Ate Betchay, nakasiksik sa mga tao, nakangiting parang may aabangan na eksena. Lumapit si Tia Pilar kay Leia, halatang iritado. "Yan na," bulong nito, "ginawa ng entablado." Dumating si Elias, kasama si Engineer Santi at dalawang security personnel na hindi naman nakakatakot pero halatang ready mag-control ng crowd. Tahimik ang mukha ni Elias pero kita ang pagod. Kagawad Iking lumapit agad kay Elias, malakas ang boses. "Elias, ano to? Bodega mo yan. Pera ng magsasakayan. Anong plano mo? Baka mamaya tumakbo ka na lang." Bago pa sumagot si Elias, sumingit si Carmi, nakatutok ang camera kay Leia ngayon. "Leia, ikaw yung nag-handle ng records, diba? Baka may tinatago mayo. Baka insurance scam." Parang nasuntok si Leia sa sikmura. Gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Ito ang gusto nila, mabaliw siya sa emosyon para magmukhang guilty. Huminga siya ng malalim, saka lumapit sa harap. "Kung gusto niyo po ng sagot," malakas na sabi ni Leia, "kailangan po nating pakinggan ang ebidensya, hindi chismis." Nagulat ang ilan, lalo na si Ate Betchay, napataas ang kilay. "Ebidensya?" ulit ni Kagawad Iking, kunwari nagtataka. "Anong ebidensya?" Tumingin si Leia kay Migs. Tumanggo si Migs at itinaas ang cellphone na may video file.
May CCTV footage, sabi ni Migs, malakas. Sa karinderya ni Aling Glo, may motor na walang plaka. May lalaking bumaba na may dalang galon. Nag-ugong ang bulungan ng mga tao. Parang biglang nagbago ang hangin. Anong galon? Sigaw ng isang magsasaka. Gasolina? Hindi pa confirmed, sagot ni BFP Jomar, sumingit. Pero may indikasyon ng accelerant sa site, kaya mahalaga ang footage. Naminginig si Leia, pero tumayo siya. At may tattoo yung braso ng lalaki, dagdag niya. Hindi po namin sinasabi kung sino, pero kung may malinis kayong intensyon, hayaan yung imbestigahan. Napakunot ang noo ni Kagawad Iking. Biglang nag-iba ang tono. Tattoo? Maraming may tattoo ah. Baka namang pinagbintangan nyo lang yung mga mahihirap na rider. Hindi napigilan ni Tia Pilar, sumingit. Kagawad, ikaw ang unang naninira dito. Wala ka pang ebidensya, nagme-megaphone ka na. Nagkagulo ang crowd. Si Carmi, imbis na tumigil, mas lumapit pa kay Leia. Kamera pa rin. Leia, sagutin mo. Pangungulit ni Carmi. Totoo bang kayo ni Elias? Kaya kayo pinagtatakpan? Kaya mo ba sinisisi ang iba para mailigtas siya? Parang umakyat ang init sa ulo ni Leia. Pero naalala niya ang sinabi ni Elias. May mga taong babarilin ka sa chismis. Kaya hindi siya lumihis. Wala po akong relasyon kay Elias. Malakas na sagot ni Leia diretso sa kamera. Nagtatrabaho po ako dito. Kung gusto niyo ng love story, hindi po dito yon. Ang pinag-uusapan po natin, kabuhayan ng magsasaka. May ilan na napangiti, may ilan na napatahimik. Kasi tama, pinipilit nilang gawing chismis ang isang seryosong krimen. Doon, biglang may boses mula sa likod. Si Riza, yung single mom na farmhand. Lumapit, hawak ang anak niyang maliit. Kung gusto niyong manisi, sabi ni Riza, naninginig ang boses pero matapang. Manisi kayo sa mga middleman na umiikot kagabi. Nandito sila sa bukid namin, pinipilit kaming magbenta sa kanila. Tapos ngayon, nasunog yung bodega. Ano yun? Coincidence? Sumingit si Mang Toro. Oo, kagabi nga may dumaan sa amin. May nag-alok ng cash. Si Kiko yun. Kilala ko. Parang may sumabog na bulungan. Pangalan ni Kiko, tauhan ni Ramon, biglang lumutang sa hangin. Biglang tumigas ang mukha ni Kagawad Iking. Hoy, hoy, hoy! Wala tayong pinangangalanan dito ng walang ebidensya. Pero huli na. Marami na ang naguugnay. At sa gilid, may isang taong tumayo. Si Bong na habal-habal driver, yung nakakita noon sa kalsada. Ako, sigaw ni Bong. Nakita ko yung motor na yon. Nandun ako. At yung itsura ng braso, kahawig ng kay Kiko. Parang biglang lumalim ang tensyon. Dito na tumayo si Elias at nagsalita sa unang pagkakataon. Hindi sumisigaw pero tumagos. Mga kababayan, sabi ni Elias, hindi ko kayo hinihingian ng tiwala dahil may hasyenda ako. Hinihingi ko ang tiwala nyo dahil may proseso. Kung may ebidensya, ibibigay natin sa pulis. Kung may sala, mananagot kahit sino pa yan. Tumingin siya kay BFP Jomar at sa pulis na dumating, si PSSG Marlon Reyes. Mukhang seryoso at hindi palabiro. Inabot ni Migs ang footage. Kinuha ito ni PSSG Reyes. Bibigyan namin ng formal investigation, sabi ni PSSG Reyes. At kung may witness statements, pakisubmit sa station. Kagawad Iking biglang sumingit ulit, halatang gustong kontrolin ang narrative. Sige, investigation. Pero habang wala pang resulta, dapat suspend muna ang operations. Safety issue yan. Napatayo si Tia Pilar. Suspend? Paano yung magsasaka? Paano yung bayad nila? Yan ang gusto nyo, mabalam. Doon nakita ni Lia ang tunay na laro. Hindi lang para manisi, kundi para patigilin ang co-op. Para bumalik ang magsasaka sa mga middlemen. Huminga si Lia, saka lumapit sa harap. Hawak ang printed daily summary na ginawa niya ilang araw na. Itinaas niya ito sa hangin. Kung worried po kayo sa pera, sabi ni Lia, malakas. Ito po ang listahan ng release at inventory bago ang sunog. Transparent po lahat. At kung gusto niyo ng audit, gawin natin.
pero wag niyong gamitin ang sunog para patayin ang co-op. May katahimikan. Sa unang pagkakataon, maraming mata ang tumingin kay Lea hindi bilang chismis, kundi bilang taong lumalaban. Sa gilid, nakita ni Lea si Carmi na hindi na gaanong makapagsalita dahil hindi na niya kayang gawing love story ang usapan. At sa malayo, sa kanto ng crowd, may isang lalaking nakatago sa cap, si Kiko. Saglit nagtagpo ang mata nila ni Lea bago ito mabilis na tumalikod at umalis. Naramdaman ni Lea ang panginginig sa tuhod pero hindi siya bumitaw. Kasi alam niyang sa sandaling ito, nakatayo siya hindi lang para sa sarili, kundi para sa bawat magsasakang natutong magtanong. Para sa pamilya niyang gustong mabuhay ng marangal at para sa katotohanang matagal nang nilalamon ng takot sa bayan nila. Hindi agad natapos ang laban matapos ang pagsabog ng katotohanan sa harap ng bayan. Sa susunod na mga araw, parang mas lalong naging makapalang hangin. Parang may dalawang kwento na nagbabanggaan. Yung kwentong gustong itulak ni Ramon at ng mga tauhan niya, at yung kwentong unti-unting binubuo ni Nalia, Ilyas at ng mga magsasaka. Kwento ng transparency, pagbangon at pagsuway sa takot. Unang dumating ang takot. Isang gabi, habang pauwi si Lia mula sa co-op, may bumuntot na motor. Tahimik lang, hindi humaharurot, pero sapat para maramdaman niyang sinusundan siya. Hindi siya lumingon. Imbes, dumiretso siya sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena na may ilaw sa harap. "Aling Nena," mabilis na sabi ni Lia pagpasok. "Pwede po ba akong tumawag? Parang may sumusunod." Nanlaki ang mata ni Aling Nena. "Diyos ko, sige, dito ka muna." Tinawagan ni Lia si Migs at si PSSG Reyes. Ilang minuto lang, dumaan ang patrol. Nang lumabas si Lia, wala na yung motor, pero naiwan ang mensahe. Alam nila kung saan siya dumadaan. Kinabukasan sa barangay hall, sinabihan siya ni PSSG Reyes. Reyes na may update. Miss Marasigan, sabi ng pulis seryoso. Na-verify namin yung footage. Hindi pa namin pwedeng i-disclose lahat pero may lead kami. May 2 witness na nag-match ng description. At may record si Kiko. Dating may kaso ng intimidation. Nanlamig si Lea. So, siya po. Hindi pa final, sagot ni PSSG Reyes. Pero malakas ang indication. Hinihintay namin ang chemical result at statement ng BFP. Paglabas niya, nasalubong niya si Elias. Hindi ito nakangiti pero may steady na presensya na parang haligi. "Okay ka?" tanong ni Elias. "Natakot po ako kagabi," sagot ni Lea. Diretsong umamin. "May bumuntot." Tumanggo si Elias, parang matagal na niyang inaasahan. "Kaya kailangan mong maging maingat. Pero hindi ibig sabihin na atras tayo." Tumingin si Lea sa kanya. "Hindi po ako aatras." Sa sumunod na linggo, lumabas ang initial findings ni BFP Jomar. May accelerant at hindi simpleng short circuit. Ibig sabihin, may nagsunog talaga. Naglabas din si PSSG Reyes. Reyes, nagpasami ng formal request para sa karagdagang CCTV sa ibang tindahan at nagpa-blatter ng witness statements mula kina Mang Turo, Bong at Riza. Habang tumatakbo ang investigasyon, sinubukan naman nila munang ibang paraan, hindi sunog, kundi papel. Dumating ang demand letter sa bahay ni Lea, pinirmahan ng law office ni Attorney Vina Solis. Nakasulat doon na kung hindi sila pipirma sa kasunduan sa loob ng 7 araw, magsasampa sila ng kaso at kukunin ng collateral, ang lupa. Naupo si Lea sa mesa, hawak ang letter, habang si Tomas nakahiga at nakatingin sa kisame. Si Aling Mercy naninginig ang kamay, pilit nagpapakatatag. Si Gio tahimik, nakikinig kahit kunwari nag-aaral. "Anak," mahinang sabi ni Tomas, "ayoko na kayong nadadamay sa gulo." "Pa,"
Sagot ni Leia, matigas ang boses pero may luha sa mata. Kung bibitaw tayo, mas lalo tayong aapakan. Kinabukasan, sinamahan siya ni Mig sa City Legal Aid tulad ng ipinangako nito. Doon nila nakausap si Attorney Vina Solis. Kinabukasan, sinamahan siya ni Migs sa City Legal Aid tulad ng ipinangako nito. Doon nila nakausap si Attorney Vina Solis. Liza Montero, isang legal aid lawyer na simple lang ang suot pero matalas ang tanong at mabilis magbasa. Leah, sabi ni Attorney Liza habang sinusuri ang papel. Yung interest computations nila, questionable. At yung clause na pinapapirma sa'yo, one-sided. Huwag kang pipirma. Pero paano po yung demand letter? Tanong ni Leah. Ngumiti si Attorney Liza ng kaunti. Sasagutin natin. Maghahain tayo ng counter request for mediation at review ng interest. At kung may harassment at intimidation, pwede rin nating isama sa complaint. Napalunok si Leah. Pwede po ba yon kahit mahirap lang kami? Mas lalo, sagot ni Attorney Liza, kasi ang batas hindi dapat para lang sa may pera. Pag-uwi nila, dumiretso si Leah sa co-op, dala ang kopya ng reply letter. Si Tia Pilar tumango habang binabasa. Good, sabi ni Tia Pilar. Hindi ka lumuhod. Tumayo ka gamit ang papel. At sa parehong araw na iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Tumawag ang HR, si Miss Carmina Yu. Nanginginig ang kamay ni Leia sa paghawak ng cellphone. Hello po, Ma'am Carmina. Miss Marasigan. Malamig pa rin ang tono pero hindi na kasing bigat. I reviewed your interview notes. You were late, yes, but your answers showed grit. We have an opening for a contractual position. 3 months, minimal benefits. Can you start next week? Parang biglang nabuksan ng langit. Napahawak si Leia sa bibig niya, pilit hindi umiyak. Opo ma'am, sagot niya halos pabulong. Opo, thank you po. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya sa bangko sa labas ng co-op. Tumulo ang luha niya, pero mayon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-asa. Hindi pa ito happy ever after, pero sapat na ito para huminya. Nakita siya ni Elias mula sa pinto, luwapit ng tahimik. Ano yun? Tanong niya. Pinakita ni Leia ang text confirmation. May trabaho po ako sa city. Contractual. Tumanggo si Elias may maliit na ngitit. Good. Ibig sabihin, may 2 paa ka na yun. Hindi ka na isang direksyon lang. Pero hindi ko po iiwan ang co-op. Mabilis na sabi ni Leah. Parang natakot mawala ang bagong mundong tumulong sa kanya. Hindi ko rin gusto na iwan mo, sagot ni Elias. Pero kailangan mong umangat. At kung kaya mong pagsabayin, well, adjust. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang takbo ng buhay. Nagpatuloy si Leah sa city job tuwing weekdays at sa co-op naman tuwing weekends at ilang gabi. Naging mas maayos ang gamot ni Tomas dahil sa tulong ng assistance program at sa dagdag na kita. Unti-unting bumaba ang BP nito at mas madalas na siyang nakakaupo sa labas ng bahay, humihinga ng hindi na parang nilulunod. Si Gio nagsimulong mag-top sa klase. Isang araw, umuwi itong may medal. Ate! Sigaw ni Gio, tumatakbo papasok. May award ako! Niyakap ni Leah ang kapatid, nanginginig sa saya. Ang galing mo! Si Aling Mercy, unti-unting nagkaroon ng oras hindi lang maglaba, kundi magbenta ng maliit na merienda sa labas. Tinapay at kape para sa mga dumadaan. Maliit, pero sariling kita. Sa kabilang banda, hindi rin natapos ang investigasyon. Isang hapon, kumalat ang balita. Naaresto si Kiko matapos luhobas ang resulta at maitugma ang ilang detalye ng footage kasama ang witness statements. Hindi pa finalang kaso, pero may malinaw ng direksyon. At dahil lumakas ang atensyon ng tao sa bayan,
umatras si Ramon sa sobrang agresibong paniningil. Hindi dahil naging mabait siya, kundi dahil natutukan. Ang demand letter nauwi sa mediation. Sa mediation, kasama si Attorney Liza, na ipababa ang interes at nagkaroon ng mas patas na payment plan. Hindi pa rin madaling bayaran, pero hindi na sila nilulunod. Isang gabi, sa may bakuran ng co-op na inayos na ang bodega, mas maliit pero mas ligtas, nagtipo ng mga magsasaka. May simpleng salo-salo, lugaw, tinapay at kape. Nandoon si Riza kasama ang anak. Si Mang Turo, si Nay Rosa, si Bong, si Migs, si Tia Pilar, pati si BFP Jomar na dumaan lang saglit. Lumapit si Elias sa harap, may hawak na basong kape. Hindi ito tungkol sa akin. Sabi niya, tumingin sa mga tao. Hindi ito tungkol sa asyenda. Ito'y tungkol sa mga taong hindi bumigay. Pagkatapos, tumingin siya kay Lia. At tungkol sa isang babae na dati nagsalita ng masakit dahil pagod, pero pinili niyang ayusin ang sarili at tumayo. Namula si Lia, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit si Tia Pilar at tinapik siya sa balikat. "O, sabihin mo," bulong ni Tia Pilar. "Hindi araw-araw may ganito." Huminga si Lia ng malalim, saka tumayo. Sa harap ng mga taong dati, posibleng humusga sa kanya. Ngayon, nakikinig. "Hindi ko po ipagkakaila," sabi ni Lia, nanginginig yung boses. "Nagkamali po ako. At kung hindi po ako tinulungan nung araw na nasiraan ako, baka wala po ako dito." Tumingin siya kay Elias. "Hindi po ako humihingi ng tawad dahil may asyenda kayo. Humihingi po ako ng tawad dahil tao kayo. At salamat po dahil pinakita niyo sa akin na ang putik sa sapatos, hindi kahihiyan. Pwede pala siyang maging simula." Tahimik ang lahat. Tapos may palakpak. Una, si Riza. Sunod si Mang Turo. Hanggang sa sumabay ang iba. Sa gilid, si Tomas. Nakaupo sa upuang kahoy. Pinapanood ang anak niya na nakatayo sa harap ng tao. Umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil mahina, kundi dahil sa wakas, nakita niyang hindi nasayang ang hirap nila. Pagkatapos ng salo-salo, naglakad si Lea palabas ng bodega para huminga. Sumunod si Elias dahan-dahan. "Lea," sabi ni Elias, "hindi ko kailangan ng papuri, pero masaya akong hindi ka na yung batang natatakot sa tingin ng iba." Napangiti si Lea, pagod pero totoo. "Natuto po ako. At kung hindi dahil sa inyo, baka hindi." Tumanggo si Elias. "Hindi dahil sa akin, dahil pinili mo." Saglit silang tumahimik. Sa malayo, maririnig ang kuliglig at hangin sa palayan. Sa unang pagkakataon, ang bayan, kahit may chismis pa rin, kahit may kontrabida pa rin, parang may espasyo na para sa pag-asa. At sa puso ni Lia, may tahimik na pangako. Hindi na siya babalik sa dating sigaw na puno ng panghuhusga. Sa halip, gagamitin niya ang boses niya para sa mas mahalaga. Para sa pamilya, para sa kabuhayan, at para sa kinabukasang hindi na kailangang sunugin bago makita ang liwanag.